guys, we're back. So we just had our session. So we're gonna continue where we left off. So let's talk about the different campaigns sa Google. Okay? Para dapat na-imagine nyo. Let's start with this one. Sinong familiar sa google.com? Di ba ang google.com is a search engine? Tama hindi? Tama po ba? Search engine. Kunwari, ako, imagine this. Kunwari, nakatira ako sa New York. Tapos, biglang nagkaroon ng gusto kong ipa-renovate yung kitchen ko. Pwede rin yung bathroom. Okay, tingnan nyo ha. Pupunta ako sa Google search, di ba dito magta-type ako ng home improvement in New York. Anong nangyari? May lumabas na sponsored. Nakikita nyo tong sponsored? Okay. Masanay na kayo ha. Masanay na kayo dito sa internet connection. Okay. Are you seeing this? Again? Are you seeing this? So, ibig sabihin po, ayan o, nakikita nyo sponsored. Ano ibig sabihin ng sponsored? Ano ang ibig sabihin ng sponsored? Sige nga. Ibig sabihin paid ads or Google ads yan. Okay? Ibig sabihin, yung mga businesses na yan, lahat na yan, nagbayad yan sa Google. Malinaw? Yun lang po yun. Ang tawag dyan, search campaign. Kasi may iba-ibang klase ng campaign sa Google. Basta eto, search campaign to ha. Alam nyo na, search campaign. Yun lang po yun. Kasi pumunta ka sa Google, then nag-type ka. Kunwari nasa Texas ka, dental clinic in Houston, Texas. Dental clinic in Dallas, Texas. O, di ba? Puro NBA yun eh. Dallas, Texas. Houston, Texas. Or Houston Rockets. Di ba? Yung yan, home improvement in New York. O, di ba? Yung ganun na case. Pero, eto maganda. Scroll, dito tayo sa next page. Home improvement in California, kunwari yung tinype ko. May lumabas na ad. Sino ditong SEO? Type nyo nga dyan yung SEO experts. Meron ditong SEO experts sa inyo eh. Type nyo nga dyan, SEO. Ayun, si Xander. Lumabas ha. Si Xander. Xander. Ayan, si Emir. Tingnan nyo to. Uy, merong ads. Ito din may ads. Ito din may ads. Ito din may ads. Ito, may ads, wala. Si Reliable Home Improvement. May nakalagay bang sponsor to? Wala. May nakalagay na sponsored mga boss? Wala. Ang tawag dyan, yan yung organic or SEO. Na-imagine nyo o hindi? Etong apat na nasa taas, paid ads. Etong nasa ilalim, organic. Etong apat na nasa taas, nag-hire yan sila ng Google Ads Manager. Etong nasa pang-5, nag-hire sila ng SEO Manager, di ba? Or SEO Specialist. Yung mga SEO, so ngayon yung mga SEO, matanong ko kayo, sino ang mas lamang dito? Guys, ang mga tao, kapag nag-research sila, kapag naghahanap ng isang bagay, mag-scroll down pa ba sila sa baba o dito na sila sa taas mag-click-click? Kasi tamad ang tao by nature eh, yung attention span ng tao. Normally, dyan na sila pipili sa nakikita nila sa taas. Tama? Ibig sabihin, example lang to, Xander. Si Xander, sobrang galing niya na SEO specialist. Nagawa niya na maging number 1 sa SEO ranking itong si Reliable Home Improvement. Kasi magaling si Xander eh. Pero ang tanong, Xander, pang ilan yung mo? Pang ilan yung website mo? Kasi kasabayan niya yung Google Ads. Pang ilan ngayon? Pang number 5 ka lang, di ba, Xander? Kasi yung first 4, oo. So kahit sobrang galing mo sa SEO, panlima ka lang pala talaga. Matatalo ka ng mga merong Google Ads. Kasi yun yung ipaprioritize na ipakita ni Google eh. Nagigets nyo na ngayon? Pera-pera ang labanan dito. Tama, pera-pera lang yan. Kasi yun talaga. Na-imagine nyo na ngayon, kawawa, si Reliable, nag-hire sila na, hindi sila nagrara ng ads, SEO expert ang hinire nila, pero pang-5 lang sila, kahit sobrang galing na ng inano nila, hinire nila. Kasi ang priority, ang lalabas dito talaga yung mga Google Ads, di ba? Tapos, Sander, hindi pa nga yan Google Ads lang eh, di ba? Bago, sponsored, after ng sponsored, anong lalabas? Yung Google Map, yung Google Business, di ba? Yung Google My Business. Mauunahan ka pa rin nila nun, tsaka pasusulpot yung organic or SEO mo. Depende sa gustong ipakita ni Google. No? Does it make sense? Ano ang tawag dito? Type nyo nga sa chat box. Anong tawag dito na campaign? Para alam nyo yung klase nito. This is search campaign. Search yan tandaan nyo. Eh kaso, iba ang nangyari. Tingnan nyo to, ang tinype, baby clothes. Ayun baby clothes United States. Uy, may lumabas din na ad sponsored. Ang tawag dyan, search campaign pa rin. Eh coach, ganito na lumabas. May lumabas na picture. Diba? Merong images. Ang tawag dito, hulaan nyo, anong tawag dyan? Hindi. Shopping campaign to. Shopping ang tawag dito. Bakit? Ang shopping campaign,
Ayan, shopping, hindi Shopee, shopping. Yung kanta ni Ryan Bang na shopping. Oo, hindi Shopee. Oo. Wala pang 11-11, bukas pa 'yon. Okay, 11-11. Tingnan niyo 'to, mga boss. Sa shopping campaign kasi, susulpot yung brand, yung picture ng brand, susulpot yung price, tsaka yung ano, 'di ba, yung description, 'di ba, una yung picture niya, yung description ng product o anong klaseng product yan, magkano yung presyo. Pagkatapos, sino yung seller. Ang tawag diyan, shopping campaign. Kunwari Jordan sneakers ang gustong bilhin, lumabas as shopping campaign. Yung sa ibang search engine, kaya yung kung sa Bing yan, ang tawag diyan, Bing Ads. Ang Bing Ads is pagmamay-ari ng Microsoft. Pero ano din yon, ang setup niyan parang Google Ads lang din. Tingnan, parang pareho lang talaga ng Google Ads, yung dashboard din, ang gaya lang sila, yung ganun na case. Kaya ikaw, kapag marunong ka ng Bing Ads, marunong ka ng Google Ads, marunong ka ng FB Ads, marunong ka ng LinkedIn Ads, ang tawag sa'yo, PPC expert. PPC expert. Pero pag ang focus mo lang talagang pure Google Ads lang, o di Google Ads manager ka, or Google Ads media buyer ka, or Google Ads specialist ka, or expert. Okay? Media buyer ka, pero pang Google Ads ka lang. Google Ads media buyer ka. Media buyer pa rin yun. Okay? O yun, PPC media buyer, pag alam mo yung marami, mapa-Instagram ads, yung pinagsama-sama na, TikTok ads, mga ganun na case. Pero gets niyo na mga boss, shopping campaign pala to. Another example. Eto, ang tinype mo, surfboard. Kunwari, pumunta kang Siargao. Hindi, example sa US. Doon ka sa ano, sa Hawaii. 'Di ba kasi yun yung may beach eh, 'di ba yung Hawaii. So, naghanap ka ng surfboard, lumabas ito, Quicksilver mesh surfboard, tag $29 lang siya. Quicksilver ang nagbebenta, free shipping. Ganyan siya. Ang tawag dito, ano 'yan, mga boss? Shopping campaign 'yan. Nagigets niyo na, shopping 'yan, shopping. O eto, si Coach Ian, dito sa Pilipinas to tinype ko, Dell Laptop Lazada. Example lang, Dell Laptop. O anong lumabas? Di ba nakalagay sponsored? Shopping campaign yan. Yung model niya, Dell Inspiron, 34,000 siya. Sa Lazada yung nagbenta, free shipping. Nakikita nyo na? Ito, Dell Latitude, tag 19,000. Sa Lazada din, free shipping. Ganyan lang po yun. So, shopping campaign yan. Malinaw? Paano kapag ganito na, coach? Ito yung kaninang sinagot nyo. Oh, pumunta ako sa entrepreneur.com na website, 'di ba? Entrepreneur.com, biglang may nag-pop. Ito, biglang nang mag-pop galing sa baba or sumulpot 'to. Pop up, 'di ba? Ito booking pa rin, o 'di ba? Booking pa rin, parang umuulan. Get your own car na lang, o 'di ba? Banner campaign siya, 'di ba? Nakikita nyo, ayan may X. Yung pag may X na symbol, ads 'yan. Display campaign na ngayon 'yan. Tama hindi? Kasi images siya eh. Nangyayari itong display campaign sa loob ng mga websites. Nagigets nyo? Ayan meron ng picture. Kunwari, pumunta ako sa isang website. Ito sa ESPN. Few weeks ago to, bago nagsimula yung NBA. Pumunta ako sa ESPN. Pagkatapos, nag-browse ako ng article sa ESPN. May ads na sumulpot. Nakikita nyo tong ads na to? Are you seeing this? Advertising nakalagay, di ba? Acquire Antigua and Barbuda citizenship. Display ads yan. Kasi may picture eh. O, di ba? Display ads. Ayan Sa ESPN to. Tapos sa kaliwa, may ads din. Ayan nakikita nyo. Ito naman, English, ganyan. C1, C2. Nag-take nga pala ako di ba nag-take ako ng nag-take ako ng, meron pala tong exam sa OLJ, yung parang disc personality. May disc personality, merong parang sa IQ, meron ding sa grammar. Pumasa naman ako doon. C2 daw yung level ko sa English. Advanced mastery ako. Yung ganun na case. Advanced na mga ganyan. So, ito, kagabi ko lang nalaman kasi 'di ba, sabi ko sige nga gagawa nga ako ng OLG account. Tapos nagpicture-picture ako kasi kailangan 'di ba 'yon yung proof. Oo. O yung ganun na part. Tapos yun na-approve na nila. Ayun. So basta ito, display, na-imagine niyo nga yung display ads o pumunta ka sa ibang website. Kunwari furniture to na website furniture naman talaga to na website Pumunta ako. Biglang may ads na sumulpot dito. O 'di ba? Ads 'yan. Pero tinarget nila tong website na to kasi puro furniture ang nandito. Kaya mo kasing targetin ang website. Guys, si Google, nakipag-partner si Google sa more than 4 million websites sa buong mundo. Ang tawag niyan, Google Display Network. Na-imagine hindi? Napipicture nyo ba? Ayan. So, ibig sabihin, pag may nag-click ng ads na to, ang ganda naman itong design nitong na to, furniture na to. Pag click yung ads, na-charge yun. Na-charge yung si advertiser na Green Motion. Tapos, ang ginawa ni Coach Ian, nagpindot ako ng ibang articles dito sa baba. Kasi may mga articles dito Koloran ko lang dito. Nagpindot ako. Nung pinindot ko, nagbabasa ako ng article. Sa right side, merong ads. Iba ads to? Iba't iba yan. Ito, another advertiser to. Ang prinopromote niya yung Vietnam Home Accessories Fair. Ads yan.
Ito si Norwalk Furniture, another ads yan, advertiser. Ito si Pathio VA o si Pathiova. Ayun o, ads yan. Display campaign kasi nasa loob ng website. Na-imagine niyo na ngayon? Na-imagine? Ganun pala yun. Malawak ba ang coverage ng Google? Hindi. Maraming sakop siya, no? Ang daming kayang gawin. Yes, so meron na tayong search, meron tayong shopping, meron tayong display. Di ba coach, meron ding YouTube? Ay, meron din. Pero ito muna, kunwari marites ka o mapapangiti itong mga babae, pumunta ka sa pep.ph, di ba? Kasi pag marites ang gusto mo, showbiz, pumunta ka dyan sa pep. Anong lumabas na ads? Kotse, di ba kanina kotse din sa akin? Laging kotse ang ads lumalabas sa akin eh. O, ayan o, Nissan Patrol, o display ads yan. Eh may lumabas din coach na video. Pwede ba yun? Oo, lumabas din yung video. Sino nga ba to? Si Bini. Mga Bini pala 'to, eh. Video campaign 'yan. Malinaw? Pwede din po 'yun lumabas. Eto talaga ang pinakaalam nyo rin kasi, 'di ba? Eto, may ads dito, nakita nyo hindi? Sa homepage pa lang ng YouTube may sumulpot na etong ads. Dito naman pag YouTube, puro ang mga ino-offer nila sa akin, pinapakita nilang ads sa akin dito, mga software, mga gano'n, mga pang-business. Oo, parang kilala nila yung personality ng gumagamit. Ito, puro ganyan ang ads na nakikita ko. Tapos, ito. O kunwari, Bini. Anak ko kasi mahilig manood ng Bini. Na ano, kasi fans to eh. K-pop din to eh. Bumibili nga to ng mga damit din sa TikTok eh. Yung mga pang ano, P-pop, K-pop, gano'n. Tingnan nyo guys. Imagine nyo. Itong babae na to, tinarget niya si Coach Ian. Remarketing. Ano ibig sabihin nun? Nakita ko yung ads niya sa Facebook. Tinarget niya ako sa remarketing. Pati sa YouTube nakikita. Ito na case. Pwede kayo, kasi kayong mag-target din eh. Remarketing. Imagine guys, kunwari Shopee owner ka, hindi, parang seller ka ng Shopee or Lazada. Ang binibenta mo, makinig kayo, ang binibenta mo, mga pang K-pop na dress or P-pop. Anong gagawin mo? Alam ko na. Gagawa ako ng ads. Ipapakita ko yung ads ko sa mga music video ng Bini. Bakit? Kasi may 2.35 million followers yan sila. Ibig sabihin, yung mga nanonood nitong mga videos na to, lalabas yung ads ko dito. Pwedeng lumabas dito yung ads mo. Anong lalabas dyan? Picture ng mga K-pop dress. Tapos ipangalan mo, Bini inspired dress. Di ba yung ganun na case? Eh kung yung anak mo dalaga or ganon, basta mahilig sa Bini, sabi niya, Shix, mga dress ng Bini, umorder siya. Pinindot niya tong ads na to. Tapos, edi pinakita na sa ayun, pumunta na siya doon sa Lazada na ano, na store or Shopee, yung landing page. Na-imagine niyo hindi? Pwede niyo pong targetin 'yon. Kunwari, alam ko na tatargetin ko yung mga follower ng ano, ng SB19, netong mga Bini, ng Blackpink, na mga BTS kasi mga mahilig yan sa K-pop tsaka P-pop. Na-imagine niyo hindi? So lalabas yung ads mo diyan. Malinaw na ngayon? Na-imagine niyo na. Another scenario, what if nasa real estate ka? Tapos, yung mga unit na binibenta mo, tagsi 6 million, condo unit. Ang hinahanap mong mga tao, ulitin ko ang hinahanap mong mga tao, yung mga parang luxury, di ba? Yung mga high class na mga tao, malalaki yung income. Anong gagawin mo? Hahanap ka dito ng mga, saan ba yan sila tumatambay? Anong typical na pinapanood nila? Kunwari, pumunta siya sa sa YouTube, nag-type siya ng mga Chanel, mga hindi, o pwede ring Netflix or Chanel or kahit ano pa yung mga iba-ibang mga or nag-type siya diyan ng mga condo design or yung nag-aano siya ng mga home renovation, yung mga ganon, sila yung tatargetin mo, papakita mo yung ads mo na real estate. Tama hindi? Lalo na kung ang mga pinag-search niya diyan mga expensive. Kunwari, yung isang tao mahilig siya mag-search ng mga luxury cruise. 'Di ba yung mga 3 days, 5 days na mga flights. Hindi yung mga luxury cruise, 'di ba merong mga vlog ganon, yung mga luxury na mga barko. May pera yung mga taong yon. Mahilig sila sa luxury cruise eh. Cruise ship, mga ganun na part. Ipapakita mo yung ad sa kanila noon kasi mga may pera yan eh. 'Di ba? O di susulpot dyan yung video mo. Targeted audience talaga. Ano yung hilig nila? Kunwari ilalagay niya dyan condo designs or condo inspiration or kahit ano na something, ay lalabas yung ads mo. Matatarget mo yung right people. Pwedeng ganon. Pwedeng yung ads mo, pwedeng video, meron kang 15-second na video o 30-second na video. Di ba yung merong lalabas talaga dito yung ads, di ba? Tapos pwede yung skip ng tao. Or pwede rin yung ads mo susulpot dito. Parang ganito na style. Pwede yun. So, marunong ka na sa video campaign. At least naiintindihan mo. Pwede rin pong lumabas sa email. Alam nyo ba yun? Pwedeng lumabas sa email, mga boss. Nasubukan niyo na ba yun? May ad sa email niyo? Wala. May sponsored? Meron. Sa Gmail lang. Kasi ang Gmail, pag may-ari ng Google, hindi yan lalabas sa Yahoo or sa iba. So, ayan o. Ito, di ba? Make the leap with GoDaddy.
unlimited online storage. Kasi alam nila si Coach Ian, businessman, yan yung papakita nilang ads. Ang pinapakita sa akin nila dito, mga ganto, mga credit cards, mga kotse. Ganyan yan pag nag-ads ang Google sa akin, pag tina-target si Coach Ian. Tapos, eto, earn 100 pesos per answer. American Sign Language Interpreting, mga ganon. Basta merong ads na lumalabas sa email. Malinaw hindi, mga boss? Ganon pala yun. Okay? Now, let me go with the other one. So tapos na tayo yun yung iba't ibang klase na campaign na pwede mong matutunan sa Google. Pero this time, let's talk about ad extensions. Ito, hold on, papakita ko lang sa inyo, ad extensions. Let me stop the presentation, switch tayo dun sa isa. Ito, pero are you learning guys? Natututo? Sa akin lumalabas mga pautang apps. Alam mo na. O di ba mga pautang apps siguro lumalabas sa iyo Tala. Ano ba 'yan? Ano ba 'yung mga Juan? Ano ba 'yan? Di ba gano'n 'yan? Yung mga utang apps, yung mga gano'n na case o yung gano'n. Oy, alam niyo ba at one point muntik na rin akong mag-isip niyan. Subukan ko kaya yung Tala. Subukan ko kaya yung kasi nag-iisip na ako, shicks, mauubos na yung pera ko. Kailangan yung one, 'di ba? One ba yan, one hand. Pero hindi ako nag-loan, wala akong niloanan sa mga ganyan. Pero nag-isip din ako niyan at one point, yung shicks, mauubos na yung pera ko, yung gano'n. Pero mabuti nakahanap ako ng client din kaagad. Oo. 'Di ba? So ilan po ano 'yan, yung mga campaign, search, video, ganyan. Actually may iba pa, pero yun lang yung main pinapa-focus ko sa inyo. Ayokong masyadong malito kayo. At least you have an idea now. Malawak ba yung coverage ng Google? Hindi. Malawak ba? Sobrang dami ba? Nai-imagine niyo na ngayon? Ang lawak ng coverage ng Google, no? Pwede mong pakita yung ad sa marami. Okay, let's talk about ad extensions. Ito. Okay, balik tayo dito mga boss. Tingnan niyo tong apat na ads na to Tutukan niyo tong apat na ads na to. Sino mas maganda dito sa apat? Ito, ito, ito. Sino mas maganda? Yung apat na klase na ads, si number 4. Bakit? Kasi may picture. Tama, hindi? May picture. Okay, maganda to Tapos, tingnan mo, meron pang contact us. Nakikita niyo tong contact us. Pag pinindot nila yung contact us, saan kaya pupunta yan? Ito, may contact us. Ano mangyayari dyan pag pinindot ang contact us? Ito, yung contact us na to, ano mangyayari? Pupunta sa landing page pupunta sa website. Tapos, may nakalagay na contact us. Kasi yun yung landing page. Sunod, eto, get an estimate. Pag pinindot nila tong get an estimate, saan pupunta to? Doon sa landing page na get free quote or get a free estimate. Ito naman, services offered. Pag pinindot to, pupunta doon sa services page. Makikita doon yung mga, ito pala yung services nila. Bathroom renovation, kitchen remodeling, living room repair, or ganun. Nagigets nyo na? Kasi services. Pag view portfolio, malamang alam ko na makikita ko dito, puro mga images. Kasi portfolio ito yung mga client nila, yung tapos na nanagawa nila na living room or na kitchen or bathroom. Sorry, kasi portfolio siya. Pero mas maganda to. Tama, hindi? Mas maganda to. Okay, ito ngayon tanong ko sa inyo. Kunwari, kasi ang tawag dito, pareho sila ng niche industry, home improvement. Kasi yung sinerch home improvement in New York. Kunwari, ang click dito, $20 per click. Kunwari lang to $20 per click to. Ito, kunwari nakita mo yung ads, pinindot mo, ano ibig sabihin nun? Ulitin ko guys may nakita kang ads dito, apat sponsored. Kunwari, pinindot mo tong start your remodel business. Di ba may nakalagay na sponsor niyan? Ang tanong, matcha-charge ba si Bathune Up franchise? Hindi. Matcha-charge ba tong website na to o hindi? Ni Google. Kunwari $20 per click, matcha-charge po, hindi. Matcha-charge. Sinong guilty dito sa inyo? Pag nagsi-search ka, yung una mong nakikita, yun na ang pinipindot mo. Kasi pay-per-click to, matcha-charge sila. I-type nyo nga guilty, guilty. Guys, type nyo guilty. Ano ibig sabihin yan? Ulitin ko may ads sila, nakita mo, pinindot mo to. Dahil pinindot mo, etong website na to, matcha-charge to ni Google ng $20. Ikaw, wala lang sa'yo, hindi mo alam hindi siya nag-earn, na-charge siya ng $20. Kasi nag-click ka. Kunwari tayo, 300 plus tayo ngayon dito. Pag sabay-sabay nating pinindot to, ano mangyayari? 300 plus times $20, yun yung malulugi si advertiser. Tama, hindi? Kasi wala ka namang intention na magpa-remodel ng bahay mo or ng bathroom mo. Nagigets niyo ba? Kasi pay-per-click yan. Dahil may nag-click, i-charge si advertiser. Yun yung consequence ng business nila. Kasi nag-run sila ng ads. Na-imagine, hindi. Ngayon, dahil alam niyo na po siya, i-click-click niyo mo pa ba yan o hindi na? Kawawa sila. Wag na po. Scroll down ka sa baba, doon mo na lang hanapin, Kasi,
kumbaga ethical na part, alam na natin na, ay kawawa naman yan sila. Hindi mo alam, yung clinic mo, baka $50 ang charge nun sa kanila. Si Google, yes, yung mayaman si Google. Gusto ni Google, click ng click yung mga tao. Okay, imagine nyo na ngayon to ha. I need your imagination. Ito, ang cost per click nito is $20. Okay, $20 per click. Oh, $20 to ha, si first. Ang sunod, $20 din. Nakikita nyo, $20 per click. Etong pangatlo, $20 din to. Etong pang-apat, tingnan nyo, merong picture, tsaka merong site links. Merong picture, merong site links. Magkano kaya, doon lang sa ano muna ha, yung mga hindi nakakaalam, magkano kaya ang i-charge ngayon dito kay Google? Kasi maganda to may picture. May picture to. Merong site links, $40. Kunwari 20 kanina. Okay. Make sense, di ba? Make sense. Guys, ang sagot nito, hulaan nyo. Sagutin nyo. Ang sagot nito guys is $20 din. Ulitin ko, $20 per click din. Pare-pareho lang yan sila. So ngayon, kung gagawa ka ng ads para sa client, gagandahan mo ba ng katulad ng number 4? O magiging boring ka katulad nitong 1, 2, 3 na ads? Anong gusto mo, boring o gagandahan? Kaya kailangan wag kang tamad dito. Kapag nag-build ka ng campaign ni client, gandahan mo. Malinaw, hindi. Kasi mas clickable siya, mas impressive. Guys, ang tawag po dyan is ad extension. O di ba ito yung sinabi ko, ad extension. Ang ad extension, ang i-delete ko nga lang, i-delete ko lang yung ano. Ang ad extension guys are palamuti. Ano ibig sabihin ng palamuti? Yung ad extension. Catchy, clickable. Guys, tingnan nyo to ha. Analogy lang to ni Coach Ian ha. Huwag ma-offend yung mga ladies ha. Sample lang to. Mga bossing, mga lalaki tatanungin ko, saan kayo ma-attract? Doon sa isang girl, ang gulo ng buhok niya, o simple lang, tapos simple lang magdamit, o doon sa isang girl na may palamuti. Kumbaga nag-earring siya, maayos yung buhok niya, naka-ponytail, tsaka may burloloy siya. Sino yung mas maganda? Mas mai-impress ka? Yung may palamuti talaga in general. Yung parang mas appealing. Tama, hindi. Yung naka-lipstick. Kahit hindi naka-lipstick, pero mas magandang tingnan. Mas appealing siya. Kasi nag-ayos siya. Oh, yung mas malandi. Di ba? Galing malandi po. Ang kulit eh, no? O, di ba? Oo. Oo. So, yung ganun. Okay ba yan sa inyo, mga boss? Kasi, kailangan, tingnan nyo to. Di ba boring tong tatlong nakikita nyo? Tingnan nyo to. Ang daming ad extensions. Guys, ang ad extension maraming klase. Pwede ka maglagay ng, koloran ko na nga to ng green. Okay. Guys, pwede ka maglagay ng call extension. Ang call extension, nakikita nyo to? Naglagay ka ng phone number. Bakit? Uy, pag nakita nila yung phone number, uy, tawagan ko nga yan. Pipindutin niya yung number na yan. Automatic. Tatawagan niya si ano, yung person, yung website or yung etong business na to. Tama hindi? Kasi may call extension. Call extension ang tawag dyan. Ito naman, merong call out or promotion. Sinabi niya, free shipping on orders 45 and above. Ang call out kasi ibig sabihin, bakit ikaw yung dapat kong piliin? Example, merong iba, may Shopee, may Lazada. Bakit ikaw yung seller na pipiliin? Kasi sinabi mo doon free shipping. Kasi nilagay mo doon 20,000 happy customers. Kasi unique selling proposition yun eh. Pwedeng ganun na case, 'di ba? Free shipping, 20,000 happy customers, 20 years in the business. Nagigets nyo hindi? Yes, depende sa client. Pwede ikaw, makikita mo naman sa website nila eh. Kung ano sila, ano yung background nila. Pwede mong makakakuha ka ng clue na yan, Chito, doon sa website nila. Pwede mong ilagay dyan like 10 years in the business, local, ano, insured and licensed, pwedeng ganon. Di ba? Nagigets nyo ba? Tapos, eto naman, merong structured snippet. Kunwari, eto, nagbebenta ka ng sapatos. May nakalagay na brands. Nilagay mo dyan, Nike, Reebok, di ba? Mga ganyan na case. Kunwari lang na to, yung mga brand nilagay mo dyan. Tapos, ito may location extension pa. Ibig sabihin, pag pinindot nila to, lalabas, magpapop yung Google Map. Di ba yung ganun na case? Tapos may site links. Ang site links, ibig sabihin, iba-ibang landing page ng website. Di ba yung sa website, pag pinindot ko tong deals and offers, alam ko na pag pinindot ko yan, pupunta ako dun sa mga promo. Ano yung mga special deal or offers. Tama, hindi? Guys, tingnan nyo kung boring yung ads mo, ganito lang kaikli yung ads mo. Pero dahil naglagay ka ng ad extension, malaki tingnan yung ads mo, mas legit ka tingnan, mas professional ka. Tama, hindi? Ang tanong, tatamarin ka pa ba niyan o hindi na? Tatamad-tamad ka? Hindi, ayusin mo na. Naalala mo yung sinabi ko kanina? Di ba magbibuild ka ng campaign kung baguhan ka pa lang? Kahit 2 hours mo gawin yung campaign, ibigay mo yung best mo, lalagyan mo ng mga ganito. Pagkatapos, after 3 weeks mo pa naman gagalawin yung account wala ka namang gagawin bayad ka naman E di ibigay mo na rin yung ano mo, ibigay mo na rin yung the best mo sa pag-build ng campaign. So ngayon,
Gagawin mo bang boring yung ads mo o lalagyan mo ng mga ganito para mas clickable siya, para mas enticing? Bakit? Bakit gusto ni Google ng mga ad extension? Kasi mako-convince mong mag-click yung mga tao. At dahil nag-click, kumita si Google. Yun talaga yun. Tama hindi? Kaya maglalagay ng mga palamuti. Kaya maglalagay ka ng ad extensions. Are you learning, guys? Are you learning? Binigay ko lang muna sa inyo yung idea. Ganyan pala yung Google Ads. Ganyan muna. At least para, okay, at least marunong na ako ng konti pala sa Google Ads. Okay? So ngayon, doon na tayo. Ito na yung next na topic natin mga boss. Ano yon? How to get your Google Ads certificate. Gusto ko medyo ano din yung understanding nyo sa Google. Yung parang hindi rin bitin ng konti. At least naintindihan nyo. So para kaya yung ma-imagine, ganun pala yung Google. Sige, goods to. Ready na kayo? Magti-take na tayo ng exam. Tuturuan ko na kayo. Sino dito? Okay guys, makinig kayo Makinig kayo. Huwag niyo munang sabayan tong gagawin natin. I just need one person. Una, mabilis ang internet connection mo. Pangalawa, nasa harap ka ng computer or laptop. Hindi po pwedeng cellphone. Okay? Okay lang. Ano naman to if you go to YouTube, yung ano, Coach Ian Bailio, i-upload ko to bukas ng umaga, itong training na to. Okay? Ulitin ko I need one person. Actual kasi natin tong gagawin. Hindi kailangang verify yung Google Ads account. Hindi kailangang verify yung existing Google account mo just to get the certificate. Okay, mali na to. Listen, makinig kayo Makinig ka. I need someone, mabilis yung internet connection. Number 2, nasa harap ng laptop or PC. And number 3, nakalagin ka sa Google mo, sa Gmail mo. Sino dito? Type nyo. Kumbaga, laptop. I-type nyo laptop. Wag me. Type nyo laptop. Para alam ko lang na either nasa PC or laptop kayo. Ayan, laptop. Okay. Kailangan mabilis yung internet connection nyo hindi mabagal. Okay ba yon? Okay. Let's go with, ayan. Let's go with Marky Navarro. Sige, si Marky muna ngayon. Bro, hahanapin ko nga muna pangalan mo. Ano kita. Si Marky Navarro, gagawin kitang coach. Okay, si Marky. Marky Navarro. Bro, you're going to share your screen Sa mukha, oy. Gakalibat man ko. Naduduling ako no? Ayan, si Marky Navarro. I've added you as a co-host. Can you share your screen? Nag-stop presentation muna si Coach Ian. Ikaw ang mag-share ng screen, bro. Ito gagawin mo Pipindutin mo sa baba. Bro, certificate to guys Naalala niyo yung kanina yung may hiring na 80,000 or 100,000? Hahanapan ka nila ng Google Ads certificate tsaka Google Analytics. Ito yon yung certificate na hinahanap nila. Libre to walang bayad. Bro, can you share your screen? Sa baba ng Google Meet mo, makikita mo yung present now na option. Nakikita mo yung square, nakatabi ng emoji. Yung square, okay lang kahit desktop Yung square, na present now, na may arrow, pindutin mo yon. Tapos piliin mo entire screen. Ulitin ko pipindutin mo yung square. Ayan na si Marky. 1:00, 2:00. Okay, bro, punta ka ng bukas ka ng bagong tab. Guys, pag sinabi kong bagong tab, magpindot ka ng plus. 'Di ba? Anong speed test mo, bro? Nakita ko yung speed test Anong speed mo? Hindi, kanina nakita ko yung sa speed test niya. Hindi, okay na. Ukla. Ukla naman talaga ginagamit pag speed test no? Oo. Sige nga, anong speed niyan? 'Di ba nag-speed test pa tayo? Makulit. Pero mga 100 Mbps naman ata yung sa'yo 'Di ba? Guess ko lang 100 Mbps. Okay na yan bro. Punta ka sa dulo. Bukas ka ng bagong Google na account. Kukuha tayo ng certificate. Makinig. Okay guys, makinig Go to Google Ads Certification. I-type mo dyan bro, Google Ads Certification. Pwedeng sumabay kayo yung iba, yung may laptop tsaka PC or desktop. Okay? Google Ads, enter. Kasi nasa Google ka Okay, wag mong pindutin yung sponsored. Alam mong matcha-charge yan sila. Sa baba, nakikita nyo yan, skillshopwithgoogle.com. Nakikita mo Skillshop with Google. Bro, can you zoom? Pwede mong lakihan yung picture. Yan, para nakikita ng mga maliliit ang mata. Kahit ako maliit din ang mata. yung ano kayo. Nakikita nyo guys, Skillshop Google. Diyan ka magte-take ng exam. Walang bayad yan. Malinaw, hindi? Pindutin mo na bro. Skillshop with Google. Pindutin mo yung Google Ads. Ayan sa baba, yung triangle. Pindutin mo yung arrow. Okay, tingnan nyo Mag-aano yan, sign in. Ipapalog-in ka. Okay, sign in. Pindutin mo bro. Pili ka dyan. Di ba may tatlo kang email address. Guys, matanong ko kayo. Ilan ang email address nyo?
Huwag ka nang sumagot, Mark, ha? Sila lang. Ilan ang email addresses nyo sa Google? 4. Guys, kapag may 3 ka, may 4 ka, may 5 ka, may 10 ka, mas better yon. Pag isa lang yung account mo, hindi ka freelancer. Oo, isa lang ang legal. Siyempre, isa ang legal. Pero kailangan may marami kang email address. Ha? Hindi pwedeng isa lang. Kailangan marami. Bakit, coach? Kasi po, yung isa dyan, yung meron kang dummy account, di ba? Yung parang, example, meron kang software, may trial period, 30 days. Gamitin mo din yung isa mong email. Pag nag-expire na, pwede ka naman dun sa isang email address mo. Pag nag-expire na, gamitin mo naman yung isang email address mo. Okay, stop ka muna bro ah. I-zoom mo nga uli yan. I-zoom ulit. Okay, pindutin niya yung I agree. Dito, yung nag-sign in siya. Pindutin mo yung accept bro, yung sa cookies. Ayan, I agree, yung green. Pindutin mo bro, I agree. Okay, guys, makinig kayo ah. Dito sa kabilang side, sa additional fields, dalawa lang yung sasagutan ni Marky. Sa right side, sasagutan niya lahat. Ulitin ko ha, di ba merong additional fields? Sa left side, dalawa lang yung sasagutan niya. Yung company name required, di ba? Marky, may company ka ba? Wala. Siyempre, wala. Lahat kayo dito, wala namang company, di ba? Mag-imbento ka. Anong pangalan ng company mo? Kunwari, Marky Digital Solutions. Mag-imbento ka lang. Example lang to ha. Pwede po yun. Marky Digital Solutions. Kahit na ano, Marky Digital Solutions. Example, company email address, wag mong gamitin yung M Navarro of 360. Iba po. Iba po. Ibang email address mo na Gmail. Di ba may 3 ka kanina na Gmail? Gumamit ka ng isa doon na hindi ka, yon. Oo. Oh, nakikita niyo na. 9/11, September 11 ang birthday ni Mark. O ng anak niya. Ganun po yan eh. Ganun mag-analyze eh. Birthday yan ng anak niya o birthday niya o ng misis niya. Ang kulit eh. Tapos yung Op 360, pwede kasing ano yan eh, yung device, parang Dell Optilat na 360. May mga ganun yan eh, model ng ano, di ba? Nag-a-analyze din si Coach Ian eh. Ay, wala nang recovery email bro. Pala, sorry, wala nang recovery email. You don't need that. Sa left side, isa lang sasagutan mo. Sa right side, lahat sasagutan. So, dito, which products do you want to learn about? Sige, Google Ads bro. Google Ads. Yan. Sunod, how will you work with Google Ads? You implement an optimized campaign. O, di ba? Yan, yan. I implement an optimized campaigns. Ayan, kahit saan dyan. Country required. Ay, syempre, nasan ka ba? Ilagay mo dyan, Davao. Ay, sorry, Philippines. Okay na. Ulitin ko guys ha. Sa left side, kailangan nyo maglagay ng company. Mag-imbento ka. Kunwari, Nico Bakery. Example lang to. O Rina Solutions. Or Maria Jane, ganyan. Kahit anong pangalan yan. Sa right side, ibang email address mo sa Gmail ang gagamitin. Parang gumagawa lang ng ibang, di ba? So, update ka na bro, update na. Pindutin mo na yung update. Ito na. Save na yan. Okay. Update mo lang bro, i-update mo na lang. Okay, malinaw na mga boss. Scroll down tayo, lalabas na dyan yung mga certificates na pwede mong kunin. Okay, guys. I-type dito sa chat box mga boss. Can you type it there? Ano yung mga sobrang daming certificates nandyan ha, but you only need 5. Makinig ka ha. Kailangan mo lang ng 5 certificates. I-type nyo to dyan ha, or isulat nyo sa notes nyo kung nagja-jot down kayo. Search campaign, video campaign, shopping campaign, display campaign, and then Google Analytics. Malinaw hindi? Type nyo po uli. Mark, wag ka lang muna. Just stay put ka lang ha. Dito sila, search, display, video, shopping, Google Analytics. Search, display, shopping. Yan. Salamat, Sarah. Si Princess Sarah to. Ang munting prinsesa. Okay. Goods na guys. 5 lang kailangan nyo ha. Kahit maraming certificates dyan, 5 lang kailangan nyo. Huwag kayong malito. Hindi nyo kailangan yung iba. Okay. Alam nyo ba, bakit eto mga certificates na to lang papakuha ko sa inyo? Kasi yun yung hahanapin lang nila. Okay? Tsaka, karamihan ng clients na i-handle nyo, 70% search campaign ang i-build yung campaign. Ulitin ko ha, 70% ng lahat ng accounts na hawakan nyo, kung magka-client man kayo kahit sino, search campaign talaga ang pinaka bread and butter ni Google. Malinaw hindi? Kaya kailangan expert ka sa search campaign. Kasi 70% ganun. Sunod yan, mga 20% na shopping tsaka video, then 10% yung ibang klaseng campaigns. Now, Mark, si Marky ulit tayo. Can you scroll down a bit
Scroll down a bit. Opya, yan lang. Okay na. Mark, pag nasilip mo, di ba merong arrow sa right side? Pindutin mo nga bro, yung arrow sa right side. Yan, pindutin mo yan bro. Okay, lumabas din yan. Nakikita nyo? Makinig kayo. I need your imagination ha. Tingnan nyo. Nakikita nyo tong Google Ads video certification. Wag mong pindutin Mark ha. Wag mong pindutin. Nakikita nyo yung sa Google Ads video certification. Kailangan ko na imagination nyo ha. Aaralin mo to ng 4 hours. Ulitin ko ha. Magte-take ka ng exam na 4 hours. Tapos, aaralin mo yung theory nito na 4 hours. Pagkatapos, 1 hour kang magte-take ng exam, 75 minutes o 50 items. In short, sa isang certificate pa lang pala, kumain ka na ng 5 oras. Mag-i-invest ka ng 5 oras. Tama hindi? Sa Google Ads video pa lang yan. Eh yung search mark, tingnan mo. 3 hours and 40 minutes ang search campaign. Ayan o, katabi ng video sa left side. Mark, nakikita nyo? 3 hours and 40 minutes mong pag-aaralan. Then magte-take ka ng exam na 75 minutes. Kapag yung 5 pinagsama mo, analytics, video, shopping, display, lahat ng yan, ibig sabihin pala mag-aaral ka ng 20 hours kasama na exam. Tama hindi? Correct. Sakit sa ulo, malalim yung English nila. Let me ask you this now. Anong gusto nyo? Kunwari kay Coach Ian, parang theoretical, sa theory or practical, yung street smart. Anong mas gusto nyo? Theory or street smart? Anong gusto nyo? Street smart. Di ba? Bakit? Ang street smart, mauuna ka pang magkaroon ng certificate kaysa ka nag-study. Di ba? Mauna pa yung certificate mo kaysa nag-study. Okay, here's what we do. Bro, example lang to ha. Huwag kang magalit Marky ha. Okay. Magte-take tayo ng exam. Sa exam na to babagsak ka. Bakit po? Kasi Marky, makinig kayo ha. Si Marky lang gagawa nito, huwag kayong sumabay. Bakit babagsak si Marky? Kasi po, kaya siya babagsak kasi hindi natin tatapusin yung exam na 50 items. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano siya papasa sa exam. Tama hindi? Ibig sabihin, hindi i-skip natin tong i-skip natin tong 4 hours na mag-aaral. Magte-take agad tayo ng exam. Malinaw? Okay, meron muna akong warning bago kayo mag-take ng exam. I-type nyo dyan nga sa chat box, warning. O, type nyo dyan, warning. Okay, ito yung warning ko sa inyo. Number 1, kapag bumagsak ka ngayon sa exam na to, pwede ka mag-retake after 48 hours. Sa totoo, 24 hours lang. Pero si Coach Ian lang ang nag-recommend sa inyo na 48 hours, 2 days. Nagigets nyo ba? O type nyo dyan. Kunwari, bumagsak ka ngayon. Kailan ka pwedeng mag-take ng exam? After 48 hours or 2 days. Hindi 48 years ha, 48 hours. Pwede, okay. Ngayon, tingnan nyo, i-on ko muna dito yung yung camera ko. Tingnan nyo ako rito, tingin ka sa akin. Nag-take ka ng exam ngayon, bagsak ka. Nag-take 2 ka, bumagsak ka uli after 48 hours. Nag-take 3 ka, bumagsak ka uli. 3 beses ka na bumagsak, hindi ka na pwedeng bumagsak sa pang-4. Nagets hindi? So hanggang ilang take ka lang sa totoo? Hanggang 3 take ka lang ha, huwag ka na mag-take ng pang-4. Pag bumagsak ka pa dyan, patay ka na. Bakit coach? Kapag sa pang-4 at bumagsak ka pa rin, mag-aantay ka ng 2 years para makapag-take uli ng exam. Ban ka for 2 years. Hindi ka makakapag-take ng exam. Nagigets nyo na? Na-imagine nyo na? Kailangan, ipasa nyo na yung first or second nyo pa lang. Pero, kunwari, etong Google video campaign ang tinake ni Mark, doon lang siya nakaban sa video campaign. Nagigets nyo hindi? Mga boss. Doon lang siya hindi siya makaka-retake sa video lang. Kunwari, 4 na beses siyang bumagsak. Sa search, pwede pa rin siya mag-take. Kasi ang video lang naman yung binibilang natin dito eh. Nagigets nyo na mga boss? Nagigets nyo na? Okay, goods na tayo doon. Okay, ready na tayo. Let's take the exam na. Bro, can you click the Google Ads video certification? Pindutin mo yan. Ayan, salamat. Okay magte-take na tayo. Pero bago ka mag-take ng exam bro, may gagawin ako. Magbukas ka ng bagong tab na google.com. Bagong tab na google.com. Okay na yan, ready na yan bro. Okay na yan, google.com na yan. Kasi Google browser gamit mo eh. Okay na yan. Punta na tayo dun sa Skillshop. Balik tayo sa Skillshop. Hindi yan, yung isa. Yung katabi lang. Okay, pindutin mo na yung enroll bro. Mag-i-enroll na tayo. Pero syempre, hindi na tayo mag-aaral ng 4 hours ha. Makinig kayo, hindi na tayo mag-aaral ng 4 hours. I-skip natin yan na part. Ang tanong, makinig nga kayo. Sa tingin mo ba, dahil pumasa ka na, babalikan mo to sila yung training, hindi. Balikan nyo pa rin yan. Ang nangyari lang ngayon, inuna muna natin yung certificate. Last na yung theory. Okay ba yon?
Pero sa totoo, yung mga students ni Coach Ian, sa akin na kasi sila natututo ng detalye. Hindi na nila kailangang mag-aral pa nung ano, tawag dito, yung mga yan. Kasi yung mga students ko, tinuturo ko na sa kanila ng detalye gagawin sa mga campaigns na to. Oo, para hindi ka na, di ba? Ngayon, sa left side bro, pindutin mo yung disclaimer. Napindot mo na ba? Pindutin mo. Ay, green na siya. Sa left side, yung green, disclaimer. Ayan, napindot mo na. Goods ka na dyan. Pwede ka na ngayon mag-take ng assessment. Google Ads Video Assessment. Pindutin mo nga bro. Google Ads Video Assessment. Okay, wag muna. Wait lang. Guys, 50 questions. Dapat, okay lang, Ana. Thank you, thank you. Oh, Juntis to eh. Buntis to si Ana. Bisaya din yan eh. Okay, guys, ulitin ko ha. 50 questions. 80% ang passing. Ibig sabihin, dapat hanggang 10 lang yung mistake mo o wrong mo. Tama hindi? Correct? Kasi 80% ang passing. Ngayon, anong gagawin coach para pumasa kami? Ready? Pindutin mo yung start test. Pindutin mo tong start test. Tingnan nyo, sige, start test. Di ba 1 hour and 15 minutes daw yung exam? Ibig sabihin 75 minutes yan. Kasi 60 plus 15, 75. Start the test. Ready na bro? Start the test. Uy, eto na, may tanong na. Tumatakbo yung timer? Hindi, tumatakbo. Copy mo yung buong question, bro. Question lang. You work at a marketing agency and your client is looking to understand the short form content. Copy mo. I-paste mo dun sa isa. Yung sa isang Google na binuksan mo. Paste mo, bro. Enter. Okay. I-Google mo. Hanapin nyo ang sagot sa School for SEO. Nakikita mo yan, bro? School for SEO. Pindutin mo na yung number 1 na question. Ayun sa taas. Ayun na yung sa taas. Pindutin mo. Yan. School for SEO yan, ha? Okay. Scroll down. Bro, anong answer daw? The correct answer is short form content acts as discovery tool. Okay, punta ka na doon sa sa question. Short form content, number 1 ang sagot, di ba? Nakita niyo hindi? Short form content acts as a discovery tool. Next page ka na, bro. Nagigets niyo na ngayon? Street Smart nga sabi ko, tinuturo ko sa inyo, di ba? Gusto ko makuha niyo certificate. Yan, copy mo uli. Bakal, yan, enter, bro. Okay. Ano daw yung sagot? School for SEO uli. Ayun ang second. Nakikita niyo na? Consideration pala ang sagot. Okay, consideration. Next page. Gets na, hindi pa, guys. Pwede rin to i-chat GPT, tama. Pero, pwede nyo rin, wag nyo gagawin tong exam sa cellphone, ha? Wag nyo gawin sa cellphone. Gawin nyo sa laptop or PC. Coach, cellphone lang yung gamit ko. Sabi ko, cellphone, sa laptop mo gawin or PC. So, ang gawin mo, humanap ka ng internet cafe. Malinaw, hindi. Guys, affinity audience. Merong affinity doon? Okay. Nakikita niya na? Street Smart sabi ko tinuturo sa inyo. Pero pwede nyo namang balikan yan, aralin ni Marky yung video campaign. Pero mag-allocate ka ng 4 hours. Kailan mo aaralin yan? Gets nyo na ha? Hanggang number 5 lang tayo bro ha? Hanggang number 5 lang. Pinapakita ko lang sa inyo yung process. And congratulations, may certificate na kayo niyan pag natapos nyo. Nagigets nyo na mga boss? May certificate na kayo. Kasi Street Smart po itong tinuturo ko sa inyo. Kasi ang goal natin, magkaroon ka agad ng certificate. May nakalimutan akong sabihin sa inyo. Okay na bro, stop na bro. Huwag na nating ituloy. Bro, leave test. Dahil umalis ka sa test at hindi naman natin tinapos, guaranteed na bagsak ka. Okay ba yun, Marky? Bagsak ka. Kasi, yes, type mo lang dyan yung sagot mo. Yan, sige, sige. Kahit dun sa search bar, sa taas, sa URL page, type mo yung sagot mo. Basta bagsak ka dito, bro, ha? Retake ka na lang after 48 hours. Malinaw na mga boss? Alam nyo nang gagawin nyo, hindi? Papasa ka na guys, hindi. Papasa ka nito sa exam na to. Goods na kayo, alam niyo nang gagawin. Pag pumasa kayo, makinig kayo. Pag pumasa kayo, isi-send nila sa email address mo. Yung ginamit mo pag-register dito sa Skillshop, isi-send nila sa email mo yung certificate. Yung iba, in 5 minutes, natanggap na nila yung certificate nila. Yung iba, 3 hours. Yung iba, si Coach Ian, 6 hours. Pero that's the idea. Nagigets hindi. Pero yan yung certificate na hanapin pag nag-apply kayo. Yung kanina, nakita niyo 80,000, 100,000. Yan yun. Na certificate. Kasi mayroon yung parang ID number or serial number, ganun na case. Meron pa nga rin yung parang QR code eh. Pangalawa, guys, ang certificate na to is just good for 1 year. I-type mo dyan, Marky. Hindi, okay lang bro, mag-type ka lang muna dyan, 1 year. Guys, ulitin ko ha, ang certificate, pag pumasa ka, good for 1 year lang. So, ibig sabihin, every year, magtitake ka ng exam nito. Goods na kayo. Okay na. O di nasagot ko na, di ba? Ang tatlo lang yung goal natin ngayon. Ang goal natin,
paano kayo magkaroon ng certificate. Pangalawa is create tayo ng Google Ads account. Number 3, tuturuan ko kayo paano humanap ng clients. Okay? So goods na tayo sa number 1. Are you learning, guys? Are you learning? O di meron na kayong certificate. Congrats, guys, ha. Okay, let's go now. Create na tayo ng Google Ads account. Let's proceed now with Google Ads account. Marky, ikaw na lang din. Gagawa tayo ng Google Ads account. Bro, mag-stop presentation ka muna. Stop presentation ka muna. Si coach muna ngayon. Meron lang akong ipapakita muna sa kanila. Okay, salamat bro ah. Okay. Let's go with this one muna. Ang next kasi natin, wag na muna yung getting clients, dito tayo sa number 3. Ito, how to create Google Ads account. O, ito muna yung explain ko sa inyo ng konti ah. Okay, I need you to understand this. Okay, mga boss, dito ah, text box tayo. Okay guys, paggawa natin ng Google Ads account, ulitin ko ah, wag niyong pipilitin yung sariling niyong gumawa ng account. Okay, pero bakit gagawa ng Google Ads account? Pakisagot nga po, bakit kailangan natin ng Google Ads account? Bakit kailangan ng Google Ads account? Kasi dyan ka practice. Practice ka na magbi-build ng campaign. Siyempre, para ma-familiar ka. Google Ads Manager ka, hindi ka marunong mag-navigate, hindi mo alam ang itsura ng Google Ads. Dyan ka magbi-build ng campaign. Malinaw hindi, mga boss. Ang tawag natin dyan, ang tawag namin dyan, sandbox account. Parang demo account, practice account. Tama hindi? Kailangan marunong, parang FB ads, dapat marunong ka anong itsura ng saan yung business manager nyo, yung gano'n na part business suite. Ito sa atin, sandbox account o basta practice account mo. Dito ka magpa-practice mag-build ng search campaign, ng video campaign, ng ganyan. Okay. Okay lang, Erica, salamat. Pero okay ba yun sa inyo? Yan yun kaya kailangan mo yan. Tanong, hinire ka ng client, magbi-build ka na ng campaign, saan mo gagawin? Saan ka gagawa ng account, ng campaign? Sa'yo ba o dapat doon kay client? Ano yung sagot? Kay client. Dapat kay client, hindi sa account mo. Bakit? Macha-charge credit card mo, macha-charge GCash mo. Malinaw hindi. Sunod, makinig ulit tayo Mangangailangan to ng GCash account mo. Pag nag-build tayo, pwedeng GCash, pwedeng PayPal account mo, mga boss. Pag nag-create ka ngayon ng Google Ads account, kailangan mo ng GCash account mo or PayPal. Pero kailangan yung GCash mo walang laman. Ulitin ko kailangan yung GCash mo walang laman. Kapag may laman yan, macha-charge ka. Kung may laman yan, hindi nag-work sa Vietnam yung GCash. Ganun ba? Oo. Pag may laman yan, hindi naman ubos, pero macha-charge yan ng 600 pesos. 600 pesos, macha-charge yan ng 600 pesos. Okay, gets na tayo doon? Hayaan nyo, kasi i-explain ko naman ng detalye yan pero ang gagawin na natin ngayon, gagawa ng Google Ads account. Lahat ng may PC or laptop, sumabay na kayo kung gusto nyo. Sabay na kayo Ready? Gagawa na tayo. Can you go back and do the screen share now? Si Marky na lang uli kasi na siya marunong na siya Can you go back now? Gagawa na tayo ng Google Ads account mo, Marky. Yung may laptop, may PC, sabay kayo. Yung may cellphone, wag kayong sumabay mahihirapan kayo. Bro, punta ka sa google.com. Okay na. Bro, can you zoom? Can you zoom? Okay. Bro, sa right side nakikita ko yung picture ni ni Freddy Aguilar. Ay, sorry. Joke lang, bro. Nagjo-joke lang ako. Okay, guys. Pindutin mo yung 9 dots, yung menu. Ayan, guys, eto ang menu tab Menu to ng Google. Di ba nakikita nyo dyan yung iba't ibang products ng Google? Google Drive, Google Meet, Google Calendar, Maps. Scroll down, hanapin natin yung Google Ads, yung triangle na symbol. Sige, scroll down, bro. Ayan nakita nyo, Google Ads. Huwag mo muna i-click, bro Guys, nasusundan, pinindot mo yung gagawa tayo kasi ng Google Ads account nyo. Pindutin mo na si Google Ads, bro. Magsa-sign in na tayo. Sign in. Bolt in na, bro. Bolt in. Sign in, bro. Siyempre, new account tayo. New Google Ads account. Okay. Tingnan natin anong susulpot. Create your first campaign. Makinig mga boss Makinig. Hindi kayo gagawa ng campaign. Magi-skip tayo dito. Pangalawa, wag niyong pansinin yung sinabing 20,000 na parang credit. Ibig sabihin ng 20,000, sabi ni Google, gumastos ka muna ng 20K.
Pag umabot ng 20K yung gastos mo, bigyan ka namin ng 20,000 din na Google Ads credit para matuloy-tuloy yung advertising mo. Yun lang ibig sabihin nun. Huwag niyong pansinin yung 20,000. Ulitin ko ha, para ibigay yung 20,000 sa inyo, kailangan gumastos ka muna ng ads na 20,000. Tapos hindi ka nila bibigyan ng 20,000 na pera. Bibigyan ka lang nila ng 20,000 na Google Ads credit. Ibig sabihin, kung ngayong month na to gumastos ka ng 20,000, so sa next month mo, may 20,000 ka na credit. Nagets nyo ba? Pero walang i-refund sa GCash mo or credit card mo or anything. Malinaw? So wag niyong pansinin yon. Okay bro, create your first campaign. Kasi wala namang skip na option yan eh. Basta sabay lang kayo ha, yung iba. Sige lang, create your first campaign. Okay, enter your business name. Ano yung pinangalan natin kanina doon sa ano mo? Marquee Digital Solutions. Example. Example lang yan. Anong website mo bro? Siyempre, wala ka namang website. O di mag-invento ka dyan. For now, pwede tayong gumamit ng kahit anong website, lazada.com or shopee.com. Kahit anong website guys, kahit espn.com, kahit ano bro. Uulitin ko ha. Anyway, recorded naman to. Pwede mo siyang mag-invento ka lang muna dyan. Ay hindi, wala ka kasing Marquee Digital bro eh. Hindi, kailangan totoong website nandyan eh. So kaya kailangan gagamit ka ng iba. I don't know, lazada.com. Kahit anong website basta legit na website. Okay na, next na tayo bro. Ito na part na mag-i-skip-skip tayo. Okay, wag kang magpipindot bro Mag-i-skip tayo. Ibig sabihin, hindi tayo gagawa. Sa baba, sa bottom left, blue na letters, i-zoom mo ng konti bro. I-zoom mo. Skip. Pipindutin yung skip. Sa next niyan, mag-i-skip ulit tayo. Skip kasi hindi man tayong gagawa ng camping pa. Pwede, kahit wordpress.com, it doesn't matter. Skip ulit. Skip lang ng skip tayo. Leave campaign creation, correct. Kasi hindi naman tayo, yan, syempre nasa Philippines ka, Philippine peso. Continue. Continue na tayo bro. Okay. Yan yung sinasabi nilang 20,000, get 20,000 offer. Guys, hindi mo kailangan yan. Malinaw? Okay, next. Bro, andyan pala yung GCash mo eh. May GCash ka dyan. Nakikita mo? Okay, makinig kayo ngayon guys Si Marky, andyan yung GCash number niya. Ibig sabihin, itong M Navarro of 360 niya na email, pwedeng naka-link to sa, I don't know, meron siyang subscription, naka-link sa Netflix niya, yung payment, kasi andyan yung GCash mo bro eh. Marky, magbukas ka nga ng bagong tab. Magbukas ka ng bagong tab. Punta ka sa google.com. O yan. I-type mo dyan yung sagot mo sa tanong ko May laman yung GCash mo or wala? Yes or no? Wala. Sure ka bro? Ay hindi. 60 pesos. Hindi. Ito pala. Bro, okay lang ba? Gagawa tayo ng Google Ads account mo, hindi gamit tong account na to na merong GCash. Bro, mag-switch tayo ng email address mo. Sige. Mag-change ka ng email address mo. Ayan, login ka dun sa isa mong email. Ulitin ko boss mga bossing. I-type mo nga muna dyan, Marky. Anong nangyari dyan? Nagbabayad ka dyan? Binibill ka dyan? Kasi andun yung GCash mo eh. Baka meron kang subscription sa Google. Pwede kasi yun eh. Meron kang Google subscription eh. Di ba? O storage. Workspace sa Google Workspace. O yung storage. Okay. Hindi, si Coach Ian din meron ako eh. Meron akong $21 a month na subscription sa Google. $21 a month. Okay, bro. Yan na yun na email address mo. Yan na yun na email address. O sige. Sige. Gawa ulit tayo ng Google Ads account. Ito. I-close mo na nga yung isa na Google Ads kanina doon. Hindi, yung isa. Yan. Okay na yon. Sige. Okay na yon. Ayan. Ito. Ulitin ko guys Hindi natin pwedeng gamitin yung Gmail account mo na may nakalink na doon na PayPal mo or ano mo, GCash mo. Okay ba yon? Gagamit tayo ng pangalawang email address mo. Pangalawang email address. Hayaan nyo to kahit dami account nyo to kasi dito magpa-practice ka lang naman dito eh. Marky, digital na lang yan bro. Wag mo nang lagyan ng solutions. Digital na lang. Ayan. Sa dami email. Ulitin ko kapag nakita nyo doon sa Google Ads account nyo na meron ng nakalink na ano mo, hindi, kahit hindi dami, kahit yung totoong account email ang gagamitin nyo guys, pwede yon. Pwede yon Pinag-uusapan lang dito natin pag-create ng Google Ads account dahil lang naging complicated siya dahil merong GCash na nakalagay doon. Pero ito, guaranteed ako dito na si Navarro Mark Ferdinand at 1991 siyang pinanganak. Ganun di ba? Ganun lang si Coach Ian mag-analyze. Sige. Ganun lang ako kabilis mag-spot lagi ng mga bagay-bagay. Sige, ayan na. Skip lang uli bro, di ba? Skip lang tayo. Tingnan mo, wala nang GCash na lalabas dito sa'yo ngayon. Kasi, wala ka namang nakalink dito na email na to
Ayan, next ulit tayo. Yan lang din yung kanina eh. Ayan o, 'di ba? Wala na. Account type bro, dapat individual, hindi organization. Individual ka lang. Okay na, naghahanap na ngayon ng credit card or GCash. Tingnan mo, pindutin mo yung add credit or debit card bro. Yung arrow. Piliin mo GCash. Okay. Sunod, maglagay ka ng address dyan. Kahit invento lang ha, huwag mong sabihin yung totoo mong address. Kunwari, poblasyon, barangay, kahit number 2 poblasyon. Example lang yan ha, number 2 poblasyon street. Kahit ano, invento lang, kahit di mo sabihin yung totoong ano mo. Poblasyon. Tapos, sa city, maglagay ka ng city bro. Saan ka bang city? Cebu, okay lang yan. 6,000 ang zip code niyang Cebu eh. O, di ba? Alam ko. Province, Cebu. Cebu lang din. Okay na. Sabi mo, walang laman yung GCash. Okay, makinig guys ha. Huwag yung gagawin to. Huwag kayong tutuloy. Kung number 1, may laman yung GCash nyo. Ulitin ko ha. Coach, what if ang laman 30 pesos lang, 60 pesos? Pwede yon. Number 2, huwag kang tutuloy. Mag-process nito. Kung merong, kung yung GCash number mo ngayon, meron kang G-Loan or G-Gibbs. Ulitin ko ha. Kung meron kang G-Loan, kasi matcha-charge yun sa G-Gibbs mo or G-Loan. Eh coach, wala akong ganun. Wala na akong GCash na iba. Gamitin mo sa asawa mo or sa partner mo o sa kapatid mo na 18 years old and above na may GCash. Malinaw? Ulitin ko, pag may loan yung GCash mo, may G-Gibbs or merong ano, ma-auto deduct yun, 600 pesos. Kaya, wag nyong gawin yon. Okay? G-Invest? Ah, hindi yan matcha-charge sa G-Invest. Di ba ang G-Invest, mga portfolio lang naman yan or something. Kahit utang sa load po, hindi ko alam yan. May utang-utang sa load ba sa GCash? Hindi ko alam yan ha. Sa PayPal mo, wag mo ring gagawin kung yung PayPal mo may naka-link doon na debit card or credit card. Kung yung debit card mo naman naka-link, wala namang laman yung debit card, okay lang. Wag mong pwede 'yon. Pero kung yung debit card mo may laman, wag mong kung may GSave sa CIMB, hindi po. Ulitin ko yung iba dito sa inyo, may laman sa GCash nila kunwari 1,000. Ilipat mo sa CIMB. O yung sa doon sa ano GSave, bakit? Kasi po hindi 'yun matcha-charge, hindi makukuha doon. Kapag nakalink yung GCash sa debit coach, pwede ba ganon? Yung nakalink sa debit yung GCash? Hindi ko alam yan. Ay, hindi. Hindi yan matcha-charge. Hindi yan matcha-charge sa debit. Doon lang kasi ulitin ko matcha-charge ka lang kung G-credit or G-gives. Pero, kunwari, meron kang BPI na nakalink, hindi yan matcha-charge. Nagigets nyo na? Okay, bro. Proceed na tayo, Marky. Lagay mo dyan 600. 600 lang, bro. Kasi yun naman ang pinaka-minimum na requirement ni Google eh. Sunod, one personalized guidance? No. Kasi pag nag-yes ka, may tatawag sa yung Google Ads Manager. Yung offer yung service nila. Okay na. Tingnan nyo to Bro, i-ready mo yung cellphone mo, buksan mo yung GCash mo. Kasi i-read mo yung QR code nito. Pindutin mo. Ililink, guys, makinig kayo Ililink natin yung GCash nyo. Pag na-link na siya, at successful na meron kang Google Ads account, tatanggalin agad natin yung GCash mo. Ano yan bro? May G credit ako. Oh bro, hindi tayo pwede dyan pala. Hindi na natin tutuloy itong kay Mark. Kasi di ba yun ang sabi ko, bawal kapag may G credit, bawal kapag merong G gives, matcha-charge kayo. Remove din agad. Ang next kong tanong sa'yo bro, meron ka bang, de bro, meron ka bang PayPal? Walang laman? Wala laman. O sige, PayPal gamitin natin, wag GCash. Di ba? Kasi ayoko nga yung ano na matcha-charge kayo. Di PayPal tayo. Tama na yan, scroll down ka na dun sa 600, continue ka na, pang PayPal ka naman ngayon. Lalagin ka sa PayPal mo. Okay lang yan. Hindi, etong si Francis na PayPal na may 50 pesos. Pero may nakalink ba dun sa PayPal mo na ano? Na, ewan ko, GCash? Or may nakalink ba dun sa'yo na credit card? Matcha-charge yun. Kung debit card yun or BPI, ang tanong, may laman ba yun or wala? Pag walang laman, walang problema. Doon lang tayo magkakaproblema pag may laman. Matcha-charge yun ng 600. Practice account mo nga lang tong account na to, hindi ka naman hindi ka naman gagastos eh. Pag may laman, wag po. Gamitin natin yung account ng asawa mo or GCash ng asawa mo or iba. Sabihin mo kay partner, ma, ano yung nga natin? Okay, bro, PayPal ka na bro
Hindi ko alam kapag verified yung, hindi pa verified yung GCash. Ulitin ko mga boss ha, para ka kasi magkaroon ng Google Ads account, kailangan may payment details ka. Pag wala kang payment details, di ka makakagawa ng Google Ads. Pagkatapos, pag successful na may Google Ads account ka, tatanggalin natin yung PayPal mo or ano mo. Ang ina-avoid lang ni Coach Ian, yung 600 pesos na matcha-charge ka. Meron ba ditong successful na nakapagawa na ng account nila? Okay na, stop na si ano muna, kasi si Marky, hindi pwede sa kanya. Sino dito, makinig nga walang sabit yung GCash nila? Sige bro, what happened na yung sa PayPal mo? Goods ka na? Oh, credit card na lumalabas dyan eh. Humihingi ng card details mo. Ayaw na bay? Ayaw na bay? Dita mo dayon ana. Ayaw, wag nating gawin 'yon. Wag nating gawin 'yon, bro, ha? Sige, sige. Salamat, bro. Wag nating gawin 'yon, ha. Guys, uulitin ko po sa inyo. Sino dito yung GCash nila walang sabit? Walang G-credit, walang G-Gibbs, wala namang laman or konti lang laman. Sige, June. Si June Balili. Wait lang, hanapin ko pangalan mo rito. I-add kita. Mark, ang option mo, si Marky, baka yung partner mo o kapatid mo o kung sino man kasama mo dyan sa bahay, yung GCash nila, pwedeng gamitin natin yung GCash nila. Ha? Sino nga muna yung gusto kong gawing ano ngayon? Si June Balili. Oo, sige, wait lang. Si June Balili, mag-share ka ng screen ha. Laptop ang gamit mo o PC? Dami debit card, pwede nga yan. Yes, yes, si June. Sandali. Kailangan kasi natin magawa yung ano nyo, yung, you call this. Share your screen na bro. June, share your screen. Okay lang, share your screen. Pipindutin mo yung present now. Piliin mo entire screen. Wag yung Chrome tab, wag yung window, entire screen. Share screen na bro. Techie ka ba, Techie? Ayan, good. Ayan na si June ha. Doon na tayo sa Google Ads mo bro. Okay na. Bro, sabi mo, GCash ba gagamitin mo? Sige, GCash tayo. Yan, scroll down na bro. 600. No yan bro, no. Yung one personalized guidance. Submit. Siyempre, lalabas ngayon dyan. I-ready mo yung GCash mo. Yung cellphone mo, dapat bukas yung GCash app mo. Pag pinindot mo yan, pero kung gusto nyo makaltasan ng 600, wala nang problema. Pero nandyan yan, naka-standby yung 600 nyo. Pero chinarge kayo nun. Oo. Sige. Pero yan, pag walang laman, guys, pag less than 100 or 200, di kayo ma-charge kasi 600 ang kailangan para ma-charge. Okay na, continue bro. What happened? Bro, pindutin mo yung continue. Ayan, di lalabas yung QR code. Buksan mo ngayon yung GCash mo, punta ka doon sa QR code. Basta walang G-Gibbs guys at G-Credit, pag nagigets nyo yung instruction, may G-Credit ka ba? Hindi ka pwede. Yun kagad ang sagot doon. Pero kung okay lang sa'yo ma-charge ng 600, goods ka doon. Meron ka bang G-Loan? Okay, wag din. Kasi hindi, ma-charge ka ng 600. May pera, wala kang G-Gibbs, hindi nakalink, walang G-Loan. May pera kang 1,000, kahit ilan pa yan, ilipat mo sa G-Save. Kasi ang goal natin, yung GCash mo, walang laman or konti lang laman. Yun lang yun. Huwag niyang gawing complicated Oo. Tapos ikaw bro, scan mo na yung QR code na yan. Pagkatapos nito at may account na si June, i-delete kagad natin yung GCash in seconds. Hindi na siya lalong hindi na siya ma-charge ng Google, pero makakapag-practice na siya ng account, mag-build ng campaign. Gets niyo na? Sige, sige. Sino dito naka-push through na? Yung tapos na dito sa ganito na ng QR code. Sino yung tapos na? Can you type it there? Like, done. Done ang keyword na gamitin nyo. Kunwari, ano na kayo ng GCash. Ayan So, na-scan na nila, na-link na nila. Ibig sabihin, may Google Ads account na kayo nun. Ang next natin gagawin, tatanggalin na natin yung GCash nyo ngayon. Sige, sige. Tapos na bro. Recorded to Good job dun sa mga meron na. Pero sige, antayin natin tong kay June. Tapos, pag nagawa na yung account ni June, mag-i-start na tayong they call this, mag-i-start na po tayong magtanggal ng GCash. Antayin natin kay June anong nangyari.
Na-link na ba, June? Hindi pa. Ang dami na nang nagdan, no? Bro, scan it. Scan the QR code. That's it. Yung mga done, pwede nyo bang i-type dyan, done, tapos laptop kayo or PC? Sabihin nyo po, done, then may laptop or PC kayo, if ever. Kasi just in case etong kay June hindi gumana, kayo na yung next ano natin, yung nakalusot yung ano nila. Ayan, okay na tong kay June. Submit na bro. Submit na. Tingnan nyo, di ba ganito nakita nyo mga boss? Tingnan nyo ha, na-link na ni June yung GCash account niya. Ito ang nakita ni June. Makinig kayo ha. Okay, goods na yan. Scroll down bro, scroll down. Scroll down na, scroll down. Pindutin mo yung Google Ads sa upper left. Pindutin mo yung Google Ads sa upper left. Bro, sa upper left, di ba merong word na Google Ads? Di ba start reaching more people dyan sa may black na ano? Sa taas, nasa right ka bro, sa left. Sa left, merong Google Ads. Di ba yung symbol na Google Ads? Pindutin mo yun. Pindutin mo yan. Go. Pindutin mo. What happened? Wala? Okay, scroll down, scroll down. Mag-next nga lang muna tayo, tapos ika-cancel natin. Scroll down. Mag-next ka, tapos ika-cancel lang naman natin yan eh. Next. Scroll up, scroll up. Sige nga, mag-next ka lang. Pero dapat gumagana kasi talaga dito na eh. Sige la. Iba ang sumulpot sa kanya no, minsan kasi, sige, pindutin mo lang bro. Test connection. Sa totoo, ngayon ko pa to na-encounter. Iba-iba din ang minsan ang lumalabas kay Google eh. Okay lang yan, pindutin mo send instructions. No, that's okay, send instructions sa taas. Lagay mo dyan email address mo. Kahit anong email address, kahit anong email address. Hayaan mo yan, wala naman yan sa totoong mangyayari. Dapat nga explore your account ang lumalabas eh. Tama yung sinabi ni Dayam ha. Kasi dapat ang lumalabas, pero iba ang sumulpot dito sa kanya eh. So wala tayong choice na gagawin sa kanya. Okay. Bro, sige na, scroll down. I'll do this later sa left side. May lumabas na, wala kanina yan. Sige na, I'll do this later, bro. Okay na. Tanong, andito na ba kayo lahat? Nakikita nyo to? Yung mga nagpindot ng explore your account? Okay. Guys, sabay na kayo dito ha. Tatanggalin natin yung GCash. Sa left side, pindutin mo billing. Ayun o, billing. Yan, pindutin mo yan bro. Okay. Tingnan mo nakalagay, billing setup pa lang. Tingnan mo, di ba? Hindi, wala kang gagawin. Refresh mo yung browser mo. I-refresh mo yung browser mo. Lalabas na yung payment method na option. Refresh your browser. Yan, tama yan. Yan ang refresh. Yung iba hindi nila alam yung refresh eh. Okay, tingnan nyo. Lumabas na ang payment methods sa left side. X, 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 X. Hindi get started. X. Leave. Leave. Pindutin mo yung payment methods. Lalabas na yung GCash mo. Oops. Remove. I-remove mo na. Bro, bakit andyan ang PayPal mo? Ibig sabihin, may nakalink ka dito, bro. So, eto na email address mo na to, ginagamit mo siya mag-pay ng bill. Possible na charge yung PayPal mo niyan ng hindi ko alam ha. Pindutin mo yung remove, bro. Yung GCash mo na unahin mo. Unahin natin yung GCash mo. Kasi matagal nang nakalink yung PayPal mo dyan, bro. Ibig sabihin, ginagamit mo to magbayad ng something. Very good si Andrew ha, na-remove mo na, di ba? Wala ka ng payment option doon. Congratulations. Meron ka ng account na mapagpa-practicean. Bro, bakit andito yung PayPal mo? Ibig sabihin, binabayaran ka ng someone. Nako, baka ma-charge ng 600 yung PayPal mo. Hindi ko kasi alam to na ano. Can you hear me guys? Can you hear me? Can you hear me guys? Okay. Bro, try mo nga i-remove. Pwede ba nating matanggal? Hindi papayag yan si Google. Sa kay Google, ibig sabihin, sige, okay bro, remove. Sige, pindutin mo yung remove. Okay na. Bro, okay na to. Congratulations, meron ka ng Google Ads account na pagpra-practicean. Sino dito successful na na-remove yung GCash nila? Kapag ayaw ma-remove sa inyo, ibig sabihin, alam ni Google na meron kang binabayarang subscription. Alam ni Google. Yung mga na-remove, i-type nyo nga dyan yung word na remove. May binabayaran kang Netflix, may iba kang subscription na binabayaran. Kaya hindi mo siya ma-remove. Kaya nga, pinapa-avoid ko yung mga ganun eh, yung mga GCash or yung email address na may naka-link na payment. Baka meron kayong subscription. Remove na. Very good yung mga naka-remove na. Guys, congratulations. Meron na kayong Google Ads account. Diyan na kayo magpa-practice.
Okay ba yun? Are you excited, guys? Kasi yun po talaga ang gagawin. Diyan na kayo magpa-practice, pero hindi po na tayo ngayon magbi-build ng campaign kasi it's gonna take time. Okay? Meron muna akong isang gift sa inyo na ituturo ko na skill. Sino dito yung gustong matuto? Sino dito ang gustong matutong gumawa ng video? Bro, stick ka lang dyan Jun. Stick ka na dyan, Jun, sa may tuturo ako sa inyo. Tingnan nyo guys, matutuwa kayo nito. Okay. Balik ka dyan. Jun, andyan ka na. Tama yan. Sa Google Ads lang tayo. Okay. Guys, ang makakasabay lang nito, yung mga merong Google Ads account. Okay? Ito na gagawin mo, bro. Sa left side, pindutin mo yung tools. Guys, promise, very useful to na skill. Punta ka sa tools sa left side. Sa left side, ayan, pindutin mo yung tools. Under shared library, yung pangalawa, shared library, pindutin mo yung asset library. Asset library. Okay. Guys, sumabay kayo Guys, hindi ko muna sasagutin yung tanong niya. Nagko-concentrate muna ako dito sa inaano ni... Okay, nakasabay kayo. Pinindot yung tools. Pinindot yung shared library. Pinindot yung asset library. Goods na guys? Hindi. Okay. Pindutin mo yung new. New na bago, new. Ayan. Tapos, ito na ang exciting part. Video. Video. Bro, video. Tapos, create video. Okay. Wag, guys, tingnan nyo to Bro, scroll down. Scroll down. Makinig kayo. You have more than 30 templates na pwede kayong gumawa ng video. When I say templates, AI na to Pag ginawa nyo tong video na to, expert na kayo tingnan. Malinaw hindi? Scroll down bro. Yung yellow, stop it. Doon tayo sa may yellow. Yung nakita mong may yellow kanina, pindutin mo yan. Example lang muna to Pindutin mo yan bro. Yung 1 day sale. Sige, na video. Palakihin mo yung image ng YouTube. Palakihin mo. Palakihin mo. Do a right click. Mag-right click ka bro. Right click. Copy video URL. Nakikita mo bro? Mag-right click ka. Bro, mag-right click ka. Yan. Copy video URL. I-paste mo dun sa chat box. I-paste mo dun sa chat box. Yung link. Yan. O guys, yung merong laptop or kahit cellphone, pindutin niyo yung YouTube na yan. Yung kay ano lang yung pare-pareho kayo. Isa lang yan pindutin niyo. Panoorin muna natin yung video. Guys, ganyan kaganda yung video. Ganyan kaganda yung video na magagawa nyo. Maganda hindi. Kaya niyong gumawa ng ganyang video. Bro, liitan mo na uli. Liitan mo na. Okay, cancel ka. Okay. Scroll up ka uli. Hanap tayo ng down tayo. Hahanap ako ng isa pang Christmas na Merong pang Christmas diyan Ayan, Christmas wrapper, wrapping paper. Pindutin mo nga yan. Okay, pindutin mo yan. Ito ang gagawin natin para kay kay June. Copy mo nga yung URL uli, i-paste mo dito, bro. Copy mo yung URL, right click ka, i-paste mo dito. Gantong video ang gagawin natin kay June Okay. Pindutin nyo, panoorin natin yung video muna. Maganda yung video guys, hindi. Bro, dun sa billing, pupunta ka sa billing bro. So ngayon, eto na, maganda na yung maganda yung ads, no? Sino yung gusto na ganyan kaganda gagawa ka ng video para ka ng expert? Bro, eto gagawin natin wait lang Meron lang akong ibibigay sa na link sa chat box. Pumunta ka sa chat box. Pwede kayong sumabay nito kung gusto nyo. Okay. Bro, punta ka sa chat box, i-copy mo tong link na to. Copy mo to Pati yung iba, sumabay kayo, yung merong nakakasabay sa laptop or PC. O guys, may shinare si Coach Ian I-copy mo yan, buksan mo yan. Okay, ready ka na dyan? Buksan mo na bro. Napindot mo na yung link. Ayan. Okay, meron ka na yan. Ito naman yung number 2 na i-share ko na link. Balik ka dun sa Okay. Ito, bonus tong sinishare ko sa inyo ngayon. Skill to. Pwede kayong maghanap ng clients. Ito yung ginawa ni Lucille na binabayaran siya ng monthly ng politician kasi tatakbo ng election. Ito yung ginawa ni Bell, nakakuha siya ng client. Yung para sa yung mga ata yun, parang restaurant. Guys, okay, nagigets niyo na? Gagawa tayo ng video, yung parang, punta ka na sa Google Ads bro. Punta ka na sa Google Ads. Hindi, Google Ads. Asa na, yung create. Ayun yung create video. Napapagitnaan kasi siya bro Ayan, okay. Gagawa tayo ng wrapping, yung Christmas wrapping bro. Ayan muna, hindi po yan.
Yung sa baba, Christmas wrapping. Hanukkah is ibang religion yan, pang Jewish ata. Ayan, use template. Use template. Bro, pindutin mo na. Use template. Okay, sa left side, kailangan ng logo. Pindutin mo yung logo, bro. Ayun, sa left side. Sa left side, bro, required. Pulang letters, required. Okay. Ngayon, kailangan mo muna mag-download ng logo. Punta ka doon sa binigay ko sa yung mga link, bro. Ayan, logo yan, bro. Logo yan. Alin ang gusto mo dyan gamiting logo kunwari ng shoes mo? Ayan, o sige, i-download mo yan. I-download mo muna yan sa computer mo. Okay. Tapos, mag-download ka din ng dalawang shoes. Doon naman sa shoes na isang link, yung link, ayan, pili ka dyan. Yung pink, o bahala ka dyan. Anong shoes yung gusto mong i-download? Dalawa yung kailangan natin. Okay na bro, na-download mo na? Okay. Upload ka ngayon bro ng logo. Pindutin mo yung upload. Upload. Kasi kukunin natin sa computer mo. Ayan o. Anong logo gusto mong gamitin? Ayan. Okay, goods. Ito logo mo ha. Ay, bitin siya. Pero that's okay. Okay lang, okay lang. Yan ang gamitin mong logo. Okay lang bro. Style naman yan eh. Wala lang. Nagpa-practice lang tayo. Scroll down. Pindutin mo nga yung hide. Pindutin mo yung hide. Para nakikita mo yung sa ano mo. Hide. Bro, hide. Ayun o, sa baba. Okay na. Select. Select. Okay. May latency Kumbaga, yung nag-instruct si coach, medyo mabagal ang sa... Okay, save. Save mo na bro. Save mo na. Yan ang itsura ng logo mo kasi hindi siya naka-landscape. Dapat pala landscape eh. Pili nga tayo bro. Pili ka dun sa logo ng landscape. Punta tayo sa logo. Pili ka ng landscape. Bro. Hindi yan. Scroll up. Scroll up. Ito yung nasa baba. Nasa left side na colored. Hindi yan. Ayan. Ay, hindi yan. Yan oh. Yung blue. Hindi yan. Nasa taas. Ayan. Yan yung gawin mo. Landscape oh. Landscape ang gagamitin natin na logo. Tapos yun yung gawin mong logo dun sa isa. Sige. Balik ka na dun bro. I-change natin. I-change natin yan. Sige. Sige. Pindutin mo yung logo bro. Hindi na ano. Skip. Yan. Ayan oh. Add more. Add more ka lang bro. Hindi bro. Mag-add ka muna. I-X mo. I-X mo bro. Kasi hindi yan ang kailangan natin. I-X mo bro. Okay, good. May delay siya, may latency. Ayan, yan bro. Okay na. May latency siya. Yung very good. Yan yung gagamitin natin na logo mo. Kasi mas naka-landscape siya. Save. O di ba bro, yan na yung logo mo. Goods na tayo dyan. Okay. Okay. Sunod bro. Anong color ang gusto mo dito? Yan ba na color ang gusto mo? Pindutin mo yung color sa right side. Di ba may color, may font, may music. Anong color ang gusto mo dun sa wrapper mo? Sa ads mo? Yan ba? Pula? O pang Christmas? Ayan. Yung pagkapula. Anong pagkapula gusto mo? Yan ba? Pag goods ka na yan, o di yan na. Okay na bro? Okay, goods. Wala ka nang pipindutin dyan sa iba. Tsaka na. Sa left side, punta ka sa next. Next na tayo bro. Next. Dapat artistic ka, no? Correct. Next bro. Mabagal siya. Nag-i-instruct na ako dito, pero alam ko nag-click-click na yan si June. Pero, ayan. Ano lalagay mo dyan na text? Kunwari, wait lang gagawa na lang si Coach Ian dito. Give me 10 headlines with 60 characters. Hindi, nag-i-instruct ako dito sa Gemini. 60 characters for characters for sneaker. Yan. Oh bro, copy mo to. May inano na si Coach Ian sa chat box. Copy mo to. Elevate your everyday, elevate your shoes. Example. Oh, paste mo yan doon kasi 60 characters eh. Oh, paste mo yan doon sa headline na ano. Okay. Next. Next na bro. Oops, image sa left side, yung red. Anong image gagamitin mo? Di ba meron ka ng shoes na pinili? Anong gagamitin mo doon? Pili ka na bro. Anong gusto mo? O, pili ka na dyan. Okay lang yan. Kahit na ano, experiment lang naman yan eh. Okay na. Next. May nilagay ako sa chat box. Ibahin ko nga, bakit yan yung walk your way in style. Ay, hindi. Ayoko niyan. Ito bro, gamit. O sige, ito bro Okay. Step into style, step into comfort. O sige bro, ano mo na, paste mo na. 6 na beses pa tayong magagano. Next bro. Next na tayo.
Image number 2 daw. O, sige, image number 2. Eto bro. Kay Gemini ko lang to kinuha ah. O, sige bro. Chatbox bro, sa chatbox. Sample lang naman to eh. Kailangan, ang images guys, galing kay client yan. Hindi galing sa'yo. Ha? Kunwari, gusto mo lang siyang gawa ng video. O, sige bro, bahala ka. Okay lang yan. Humingi pa ng ibang picture or images? Wala na bro. Info na lang o 30. O sige, hindi. Sandali, 30 pala naman dito. Wait lang ha. Wait lang po. Eto bro. Tapos, 18. Buy now. Lagay mo dyan, buy now. Tapos, etong last. Ayan o, sa chat box. Own your style. Sige nga, own your style. So, i-ready nyo muna yung mga gusto nyong gawin ha. Example lang yan ha. Okay na? Okay na bro? Continue to upload ka na bro. Oops! Hindi mo siya i-upload sa channel mo. Pindutin mo dito sa taas. Yan. Tapos, ipangalan mo sa taas yung Christmas wrapping paper video. Pindutin mo yan bro, yung first option. Bro, yung first option, your video ad storage channel created by YouTube. Yun muna. Okay, then, pangalan mo dyan, kunwari, sneaker sample. Oh, sneaker sample video of June. Pwedeng ganon. Basta, sneaker sample video of June. Sample video of June. Sneaker sample video of June. Oh, JB, okay na. Upload video na, bro. Upload video. Bro, pagkatapos niyan, i-share mo sa akin. Hindi, lalabas yan eh. Lalabas yung link. I-share mo sa amin sa chat box. Titingnan namin yung video mo. Tingnan natin kung expert ka na gumawa. Yun lang. Madaling gawin, guys? Hindi. Madali siyang gawin? Hindi. Doable, di ba? Sobrang daming templates nun, guys. More than 30 templates. Para ka ng para ka ng expert. Para ka ng video expert. Yung iba naghirap-hirap ang gumawa nito, like siguro ilang oras nilang gagawin. Ikaw in minutes lang. Kung ready na yung creatives mo or yung images or pictures, wala na, tapos na. Yes, yun lang talaga yung 30 templates na gagamitin nyo guys. Yun lang yung available sa YouTube eh. Ay sa sa assets eh. Pero kahit na. Okay na bro, copy mo na. Yan. Guys, tingnan nyo yung ginawa niya ha. Magaling ba si June? Hindi. Pinaste na niya na. Gawa na to ni June, yung ads niya. Panoorin na. Maganda, hindi. Guys, expert na ba siyang tingnan? Hindi. Can you imagine that? Kaya niyang gumawa ng ganun ka-quality video. Gets niyo ba, mga boss? Ito pa lang sa training natin ngayon, para ka ng instant short video editor. May nakita kang website. Sabihin mo, ma'am, mas maganda sana yung website niyo kung meron kayong meron kayong branding. Gawan ko po kayo. Cha-charge ko lang kayo ng $100. Give me 24 hours, gagawin ko yung video mo. Pero sa totoo, natapos mo lang in 1 hour or 30 minutes. Nagigets hindi? Yan yung ginawa ni Lucille para sa election. Hinire siya. Nakagawa siya ng video na yan. Binabayaran siya ng monthly para sa election. Si Bell, ganyan din. Yung iba sa ibang mga kasama, mga Google Ads students ko, may clients na sila dahil marunong silang dumiskarte, marunong silang mag-offer ng paggawa ng video. May option doon sa mga videos ng klase ng music. Meron doon color, font, video. Pwede pa nga merong prompt eh, yung may magsasalita. Get it at Lazada 1111. Pwedeng ganun. Merong magsasalitang lalaki. Nagigets mga boss? Hindi. Are you learning? Are you enjoying guys? Are you enjoying? Libre yung Google Ads platform. Hindi ka magsasubscribe. Libre yun.
Tama, hindi? Guys, brainstorming tayo. John, can you stop muna the ano na? Can you stop now the presentation? Magtatanong lang ako sa inyo ng konti. Stop presenting, bro. Pindutin mo yung stop presenting. May ituturo ako sa inyo ng konti. Bibigyan ko kayo ng diskarte. Para kumita kayo ngayon. Ha? Kung sino kasing madiskarte, yun talaga yung kikita. Kung sino yung action taker, yun talaga yung kikita. Are you learning, guys? Nag-enjoy ba kayo dun sa video? Parang expert, ano? Gift ko yun sa inyo. Bigyan ko kayo ng idea ngayon. Makinig kayo. Listen now, guys. Ilan kaya ang sellers sa Lazada or Shopee? Ilan ang sellers sa Lazada or Shopee? Madami. Hundreds of thousands or millions. Correct. Pumunta ka sa isang store sa Lazada. Isang store lang. Kunwari, mahilig ka sa sapatos or mahilig ka sa dress, mga babae. Sasabihin mo doon sa ano ng Lazada. Kunwari, yung isang store, sasabihin mo, Sir, gawan kita ng video, libre para sa ano mo. Bakit? Pasample yon. Tama hindi? May pasample kang gagawin. Nagigets nyo? Magpapasample ka, gagawa ka ng video. Bigyan mo ako ng images dyan. Anong gusto mong i-promote natin? Nagpasample ka. Ginawa mo yung video, ang ganda. Meron kang 30 or 40 templates na pagpipilian. Eh, dun sa 40 templates na yon, etong maganda. Makinig ka. After no, nagawa mo yung video, sa tingin mo, mai-impress sila? Hindi. Mai-impress sila. At dahil na-impress sila, anong gagawin mo? Boss, gusto mo ba ako na yung tagagawa ng video mo pang 1-1, pang 2-2, pang 3-3? Di ba every month may sale? Pwede? Pwede mong i-offer? Pwede mong i-offer. Pwede mong i-offer. Pang 5-5, pang 6-6. Sa tingin mo yun lang? 12 na yon, good for 12 months na yon. Ano pa pwede mong offer? Boss, gagawa ako ng pang Mother's Day, pang Father's Day, pang Valentine's, pang Halloween, pang Christmas. Nagigets nyo hindi? Sasabihin mo, boss, etong video ko, ang charge ko nito 1,000. Pero kung gusto mo, kunwari, for 3 videos, 2,000 na nga i-charge ko sa'yo. Ang nasa isip niya, nakasave siya ng 1,000. Tama, hindi? Can you do it? So, hundreds of thousands na sellers. Kailangan madiskarte ka. Kunwari, pag sinabi mo, sir, kunwari sinabi mo, ay sir, kunwari ano tawag dito, i-offer mo yung service mo, for example, yung video ulit. Kunwari, kung ano, instead na, basta, depende kung paano mo i-pricing. Sige sir, 5,000 na lang, good for 12 videos every month. Tapos, gumawa ka ng sample video. Bigyan ko kayo uli ng example Bigyan ko kayo ng example Sabi mo, sir, binigyan kanya na yan ng creatives or picture nila, di ba? Galing sa kanila yon, hindi sa'yo Sabi mo ngayon sa kanila, boss, give me 2 days, gagawin ko tong video mo kasi meron pa akong ibang clients na inaasikaso. Prino-project mo na marami kang clients pero sa totoo wala pa. Anong sabi mo? 2 days. Give me 2 days. Pero after 24 hours, sa totoo tinapos mo naman lang ng 15 minutes yung video niya or 10 minutes. After 24 hours, babalik ka sa kanya. Ito na yung video na ginawa ko para sa'yo. May impress siya, hindi. May impress siya. Bakit? Nag-under-promise ka, pero nag-over-deliver ka. Parang siya, boss, ibigay mo ng 3 days gagawin ko pa kasi itong video Hindi naman nila alam kung nahirapan ka sa paggawa ng video hindi Sabi mo, give me 3 days or 2 days, gagawin ko to. Pero, in 24 hours, sabi mo, boss, tapos na ako, ito yung video. Sasabihin niya, ang bilis kasi nag-promise ka ng 2 to 3 days, pero natapos mo in 1 day. Pwede yan, diskarte nyo yung sa Shopee affiliate din, pwede yan. Diskarte nyo para mas bibili yung tao, di ba? Affiliate ka nga lang. Pwede din yun. Guys, sky is the limit. Kung paano ka mag-isip, kung paano mo i-offering service mo, diskarte mo. Are you learning? Kung sino yung mag-execute nito, yun yung magkaka-client. Kung sino alam yung gagawin. Hindi ko na kayo tuturuan ng detalye. Binigyan ko na nga kayo ng idea Paano kayo na pwede. May skill na kayong bago. Number 2, kahit sa Google, maghanap ka ng iba-ibang website. Mag-search ka, kahit sa local lang sa Philippines, i-offer mo yung service mo. Bakit yung website nila walang video? O di panalo ka. Number 3, can you type saang town ka? Kunwari, tinype mo dyan Tagum Davao. Tinype mo dyan San Pablo Laguna o Binyan Laguna. Anong gagawin ko, coach? O di ba sa Binyan Laguna, hanapin mo yung mga restaurant or mga dental clinic, i-offer mo yung service mo. Boss, gawan ko kayo ng para sa dental clinic nyo na video. Tama, hindi? Pwede nyo rin yung gawan sa real estate kung gusto nyo. Kahit ano nga, kung sino lang gumagana yung utak dito, magaling mag-isip. Sample, yung restaurant sa Tagas Binyan ka, ginawan mo ngayon ng video, yung restaurant.
Sabi mo doon sa restaurant, guys, ang tawag dito, X-Deal. Anong sasabihin mo sa restaurant? Boss, etong video na to, boss, ganto ganyan. Ang bayad nito 2,000 o 3,000. Pero, okay lang sa akin, boss. Ang babayad nyo na lang sa akin, kakain na lang ako dyan, kasama ko yung family ko. Guys, depende sa diskarte nyo paano kayo mag-charge. Kung paano yung tingin nyo sa sarili nyo, ano yung value nyo. Yung restaurant, in-offer mo yung service mo sa video, ikaw gumawa sa website nila na video. Tapos, ang bayad nila sa'yo, instead na pera, eat all you can. O dinalibre mo pa yung family mo. Guys, ang daming opportunity. Ang tanong, magaling ka bang dumiskarte? Kasi ang labanan ng buhay is diskarte. Okay ba yon, mga boss? Kasi yun naman talaga sa totoo eh. Para kay Coach Ian, yung mga taong hirap humanap ng clients, yung mga hanggang ngayon, 6 months na, 1 year na, wala pa rin clients, kasi wala kang diskarte. Mindset kasi yun eh, sa totoo eh. Kung sino yung marunong dumiskarte, yun yung nagkaka-client. Nagigets niyo na mga boss? Kahit local ano lang, eh kung takot kayo sa rejection, kasi attach ka sa result. Pero kung hindi mo iniisip, si Coach Ian, hindi ako takot ma-reject. Hindi ako takot kung magno-no sa akin yung person. Bakit? Kasi alam ko, meron at merong mag-yes. I don't care. Sa tingin nyo ba, si Coach Ian, 100% lahat na makausap magsa-sign up? Hindi po. Pero that's okay with me. Hindi ako takot ma-reject, mga boss. Okay? Ganun po yun. Huwag takot ma-reject. Nagma-matter po yun siya. Okay? Now, can I discuss one last time? I-discuss ko na sa inyo ngayon paano maghanap ng client sa Google Ads. Meron akong mga students dito na reject ng 6 na beses, sa pang-7 nakakuha ng client. Kasi part of the game lang yun. 80% talaga is mindset, 20% lang ang skills. Kasi takot ka sa rejection, kasi takot ka na ma-judge ng ibang tao. Ang tanong, ba't ka takot sa rejection? Kakainin ka ba niya? Susuntukin ka ba niya? May magagawa? Hindi. In-offer mo lang yung service mo. Pag ayaw niya, I'll just move on. Pero kung ganun kaganda yung quality ng video mo, imposibleng magno-no sila. Magkakatalo na lang yan ngayon kung gaano kadaming taong kinontak mo at in-offer mo yung service mo. Di ba yung outreach? Pero ito, magchat-chat ka nga lang, di ka naman makikipag-usap, di ka naman mag-English. I-offer mo lang yung service mo. Yung nakakaintindi, talaga yung sa tamang mindset, bumabaha ng clients kahit saan. Bumabaha. Yung mga hanggang ngayon, scarcity mindset lang yon. Totoo yun, wag kayo ma-offend, pero totoo yun. Kaya wala kang clients hanggang ngayon is just the mindset. Kasi yun talaga yun. Ako kasi, yung mga students ko, kaya gigil yan sila kasi pinupush ko sila. Yung isa na may 90,000 na income, yung isa na merong 58,000 na income a month na, yung isa $12 per hour. Happy ako dun kasi para sa kanila eh. Dapat, ako I don't care. Basta meron, ako yung ginawa ko to na part, yung nagtuturuan ng Google Ads students, sabi ko, kung meron lang akong isang taong natulungan na nabago ko yung buhay niya, happy na ako dun. Pero syempre, would I stop? Hindi. Paramihan, damihan mo pa yung mga taong ano. Ganun lang yun. Ako, I don't care. Basta alam ko, meron at merong tutuloy. Meron at merong yung talagang, pag tinapatan lang yan ng action, may result yun. Okay? Can we go now dun sa part na how to get clients? Kasi meron pa, ito, okay lang ba sa inyo, lumampas na tayo yung nagtuturo ako si Coach Ian ngayon? Guys, you're getting it for free. Ito nga yung tinuturo ko sa inyo. O, di ba? Oo. Di ba? May certificate na kayo. Oops, meron ka ng Google Ads account, pwede ka mag-practice. Uy, pwede ka ng short form video editor. Guys, binigyan ko pa kayo ng courses kanina, yung nagsisimula tayo. Imposibleng mag-fail ka. Kapag nag-fail ka, tama yan, it's either tamad ka or dahil lang sa limiting belief mo, dahil natatakot ka sa rejection. Yun lang yun. Natatakot ka, hindi mo kayang i-handle yung feeling na na-reject ka. Yun lang naman ang problema eh. Hindi mo kasi kayang i-carry yung rejection. Pero pag nasa mindset mo lang, ang goal ko lang, magsasubmit ako ng 100 na proposal, magre-reach out ako kahit sinong tao. Tapos, kahit anong mangyari, I know I'm not a failure. Bakit? Winner ka nga eh. Bakit? Yung iba, takot sila. Ikaw hindi. You don't care. I-hire ako nila, hindi, wapakels. Di ba? Wala akong pakialam sa kanila. Basta ako, tutuloy lang ako. Bakit? Meron at meron. Goods ba yun? Let's go now with this one. Getting clients na tayo then kasi I need to end this one din eh. I still respect the time pero na ano lang tayo na guys, ang una, optimize your profile. If you want to get clients, ganito lang, mabilis lang. Kailangan isang tingin ko sa account mo sa FB, ganito ka. Ay, okay to i-hire ko to. Okay tong taong to Isang tingin lang, optimize na yung profile mo. Kaya mong gawin yan sa Canva. Libre ang Canva. Gagawa ka lang yan. Kailangan professional tingnan yung account mo. Hindi ko na masyadong i-explain to
Pero ito, dahil nag-optimize ng account, may dalawang interviews. O ayan yung invitation nila, yung sa parang sa Google Ads. Ito din, yung mga mga may offer. Ito, dahil nag-optimize ng account, may 5 job invitations. Kasi kailangan mo talagang mag-optimize ng account. Ibig sabihin ng optimize, pinaganda mo. Parang naglagay ka ng palamuti sa account mo. Sa FB or ganon. Yun lang ibig sabihin ng optimize. Parang kanina na add extension, yung boring. Kasi pag sinilip ba kita sa Facebook, gusto kitang i-hire, ang tingin ko, wala tong taong to. Wala lang. Pero pag isang silip ko lang, 6, okay tong taong to i-hire ko to. Kasi kita kagad nila. Di ba? Let's go now in finding clients. Sandali lang mga boss meron lang pong hinahanap si Coach Ian. Bear with me meron lang ang ipo-pull out na na presentation na part. Yung finding clients lang Hindi finding Nemo finding clients. Oo, sige. Pasensya na wait lang. Last na to and then pagkatapos, yung mga sabi nila, Coach, interesado ako dun sa ituturo mo. Yung sa ganun na part. Okay, let me ask you this muna. Yung sa mag-a-apply ng trabaho, can I ask you this? Yung mga gustong mag-apply ng trabaho, pero takot sa rejection, sino dito sa inyo yung ganun? Takot silang ma-reject pag mag-a-apply ng trabaho. Sino dito yung na-encounter nila na merong hiring, kailangan muna mag-produce ng intro na video or loom na video? Sinang may naka-encounter na ganun? Yung mag-a-apply ka, tapos kailangan ng loom video. Anong ginagawa mo? Uma-atras ka o hindi? Type nyo nga atras o back out, nagba-back out ka, hindi. Kasi kailangan i-record mo yung sarili mo Type nyo nga dyan, nagba-back out ka ba o hindi? Type nyo nga, back out. Atras, 3 minutes. Matik, atras, di ba? Uma-atras. Bakit? Bakit ka uma-atras? Kasi hindi mo alam ang sasabihin mo. Tama? What if ganto? Let me show you. What if po, ganto ang gagawin mo? Wait lang po What if, sa mukaanin ko hold on meron akong hinahanap ng mabilis. Wait lang po Kumbati na oo, yung ganyan case. Pero na-appreciate ko lahat ng nag-stay Kanina 300 plus tayo nito Pero ngayon nasa ano na lang. And that's okay with me. Hindi po na-offend si Coach Ian pag ganyan Kasi that's just part of the game. Ulitin ko isang tingin sa profile mong ganyan. Gusto mong i-hire, hindi. Gusto mo bang i-hire siya o hindi? Siyempre naman, i-hire mo yan, di ba? Mai-impress ka. Ganyan po ang hinahanap ko sa mga nag-optimize ng profile. Isang tingin mo, gusto mo siyang i-hire? Hindi. Sabi niya, reach your audience, grow your business, help business owners and coaches scale. Kailangan po kasi ganyan talaga. Ito yung kay Marion. O ito kay Donna. Ito kay Maricar Flores. Targeted Google Ads for women's fashion, beauty, and home decor. Max ROI. I-maximize mo yung ROI mo. No wasted spend. O, kay Coach Ian yan. Wala na part. Ito sila Coach Ali yan Ganyan ang mga optimized na profile. Isang tingin mo lang, uy, gusto ko tong i-hire Mga legit tong mga taong to That's how you do it, dude. Tapos pag may portfolio ka, ganyan lang yung mga portfolio mo. I-collect mo yung mga certificates mo. Pag nakita nila yan, okay tong taong to 'Di ba? May mga certificates. Pero dito na tayo sa Loom video. Guys, ang Loom video, kunwari wala ka pang background sa Google Ads Makinig kayo. Wala kang background sa Google Ads. Pero nag-record ka ng video. Ito ang sinabi mo. Tingnan nyo i-hire nyo tong taong to o hindi. Tingnan nyo tingnan nyo, i-hire nyo ba tong taong to o hindi. Hi there, pakinggan nyo. Hi there, I'm Jane, and I'm the Google Ads manager you're looking for. I've trained and invested in a Google Ads program to learn effective ways of running Google Ads campaign, like search campaign, PMax video, shopping, display campaigns. And I was trained, tingnan niya, I was trained by Coach Ian Bailio, and he's one of the best Google Ads mentors in the Philippines. I've learned how to build Google Ads campaigns. I know how to optimize campaigns. Marunong ka mag-optimize. I create conversion tracking, set up Google Analytics and Google Tag Manager. Pero pinakita mo dito, baguhan ka. Tingnan mo anong sinabi ko rito. Honest ka, hindi ka nagsinungaling. I may be new in the industry, but I'm more than equipped to assist you. Let me help you grow your team. Count me in. I can start right away. I-hire mo to hindi. Bibigyan mo siya ng chance sa interview, hindi. Guys, bibigyan mo ba siya ng chance sa interview o hindi? Guys, hindi nga. I'm not kidding. Guys, pag nakita nila yung ganyan yung intro mo, bibigyan ka nila ng chance. Tama hindi? Ang tinitingnan lang kasi nila, marunong ka ba nito? Alam mo ba nito? Ganto na part. Yan yung intro mo.
Ako lang gumawa niyan na script. Hindi ko taninong kay ChatGPT yan or Gemini. Naisip ko lang talaga. Kasi marami silang nakalusot sa interview because of this. Ang una kasing bigay, ito sa iba to na industry, high ticket sales. Pinost ng isang yung parang acquisition team. Sabi nila 100 daw yung nag-apply. Apat lang yung nag-submit ng ng Loom video. Apat lang yung nag-submit ng Loom video. Sa tingin mo, sino lang yung binigyan nila ng chance? Yung apat. Kasi karamihan talaga aatras paghihingi na ng mga intro video. Pero ikaw, ito, ang ikli lang. Tapos yung Loom video, libre naman, walang bayad. I-re-record mo lang yung sarili mo. Okay ba yon? Pag breakdown ko yan, may purpose lahat yan. Ba't sinabi ko? Bakit yan yung sasabihin mo? Bakit coach? Kasi po, sinabi mo, I'm Jane. Wala ka ng paligoy-ligoy. Hindi na, I'm Jane Batong Bakal from Davao City. Hindi. Hi there, I'm Jane. I'm the Google Ads manager you're looking for. Ako yung hinahanap mo. Sunod, sinabi ko dito, I've trained and invested in a Google Ads program to learn effective ways of running Google Ads campaign, whether it's search campaign, PMAX, shopping, display. Ano ibig sabihin nun? Kasi, bakit gusto ko nilang i-consider? Kasi nag-train ka, tsaka nag-invest ka. Tama, hindi. Naglabas ka ng pera. Ang taong to, seryoso, kasi inaral niya yung Google Ads. Sinabi mo pa, I was trained by Coach Ian Bailey. He's one of the best Google Ads mentor in the Philippines. Kasi positioning lang yan. Kaya mong i-position. Uy, nag-aral pala to sa pinakamagaling ha. Yung ganun na case. Tapos, I learned how to build Google Ads campaign, optimize campaign, create conversion tracking. Kasi tinuturo ko talaga to eh. Yes, I've learned how to build Google Ads campaigns, optimize campaigns, create conversion tracking, set up Google Analytics and Google Tag Manager. Yan naman yung hinahanap nilang skill eh. Yung lima na yan. Marunong ka bang mag-build? Marunong ka bang mag-optimize? Alam mo ba yung conversion tracking? Paano sa analytics? Ganon na case. Pero sinabi mo na rin, honest ka, I may be new in the industry, but I'm more than equipped to assist you. Di ba? Oh, baguhan lang siya. Pero tama, equipped naman siya. Alam niya ang gagawin. Let me help you grow your team. Di ba? Or let me help you bring more revenue to your team. Tapos sinabi mo, count me in. Hindi mo sinabing hire me or please hire me, ganun. Hindi. Kahit count me in, ibig parang call to action yun eh. Ibig sabihin, "Hoy, piliin mo ako, count me in." Tapos sinabi mo pa, I can start right away. Anong nasa mind nila? Walang sabi tong taong to. Tama, hindi. Wala kang sabit. Nasa mind nila, wala tong ibang clients or ganun. Sige, consider ko to. Bigyan ko to ng chance. Kasi yan ang nangyari sa iba sa mga Google Ads students ko. Alam ko ikaw, baback out ka pag sinabing, kailangan namin mag-hire 2 to 3 years experience sa Google Ads. Alam mo, nasa isip mo kagad, hindi ako qualified, wrong. Bibigyan ka nila ng chance. Pag nakita nila, ano yung kaya mong ibigay? Ano yung skill set mo? Yan yung sulong intro video. Alam mo bang ginawa nila dyan, ng mga students ko? Yan na rin yung cover letter nila. Pwede, hindi. Pwede ba yan na cover letter? Hindi. Guys, pwede ba yan na cover letter? Oo naman. O di meron ka ng intro script, may cover letter ka na. Ang goal mo na lang, ipasa mo yung interview, yung common questions. Siyempre, tinuturo ko rin yan sa kanila. Ganito mo sagutin yan para ano. Ganon talaga. Does it make sense now? Are you learning, guys? Kasi ganun po talaga. Okay? Let's go with client hunting. I-skip ko tong part na cold email Ayoko tong ituro sa inyo kasi para to sa mga Google Ads students ko talaga. Yung sa cold email. Kasi meron akong discarded doon na tinuturo sa kanila. Doon sa mga premium students. Yung mga, ba't nakabook sila ng strategy? Ganun na part. Pero, sa email warm-ups, wala na yan. Skip natin yan na part. Guys, eto na part. Ang dami kong mga students ngayon nakakabook ng appointments dahil lang dito. Ano ibig sabihin nun, coach? Ibig sabihin po, sabi ko, mag-join ka ng FB communities. Saan? Yung mga Google Ads na group. Ito, Google Ads na group to. Tingnan nyo to guys. Nag-post siya, sabi niya, I'm looking for Bing Ads, Google Ads Campaign Manager. 111 ang nag-comments. Oh, guys, tingnan nyo to. Guys, 111 ang nag-comments. Ano yung typical na sagot ng mga ng mga hirap humanap ng clients? Yung mga hindi marunong kumuha ng clients. 'Di ba? DM me, DM. Nakita nyo 'yan? Hindi wala 'yan. Okay. Hindi kasi kailangan mag-gets niyo yung logic. Kunwari, merong isang group sa Google. Isang community makinig kayo. Importante ito, nagma-matter to. Kunwari merong 100,000 members doon sa community. 100,000 members yung isang Google Ads na community. Ilan diyan ang business owners? Ilang percent sa tingin mo? Guys, ilang percent? Oh guys, makinig kayo. 100,000 members. Ilang percent dyan ang parang yung parang business owners? Shortcut na tayo, 10%. Uulitin ko
Sa 100,000 na yan, sa 100,000 na yan na members na yan, 90% dyan, puro Google Ads Manager. 90,000 dyan. Yung 10,000 dyan, yun lang yung ano. Nagigets nyo na, mga boss? Are you learning? Gets nyo na? So yun po yung mangyayari niya na 100,000 members. 10% lang dyan ang Google Ads Manager. Kapag nag-comment ka, huwag ka mag-comment for the sake na magko-comment ka. Yung parang DM me, mga I can help you, yung mga, di ba yung mga ganun na case, yung mga common? Alam ko yung mga yan, walang mga clients yan. Hindi marunong humanap ng clients yan. Ako, ang sasabihin ko sa comment dyan, sasabihin ko, hey, can you tell me anong niche or industry yan? Para magawan ko na ng ano, magawan ko na ng headlines and descriptions. Para malaman ko rin kung magkano yung average CPC. Bakit ganun yung comment ni Coach Ian, mga boss? Sa tingin nyo? Bakit ganun yung comment ni Coach Ian? Kasi po, wala akong pake doon sa 90% na mga Google Ads Manager. Kaya ako nag-comment ng ganun kaganda kasi yung 10,000 doon na mga business owners, pag nakita nila, eto si Ian ang legit. Yung the rest dyan, puro DME, DME, hindi. Nasa mind nila, si Ian magaling to, knowledgeable to. Gets nyo ba? Kailangan marunong kang pumosisyon na magaling ka. Hindi pwedeng parang ewan ka lang. Pag puro ang sagot nyo, DM or I can help you, wag. Habaan mo yung comment mo. Okay ba yan sa inyo? Ito, hindi na ako masyado mag-i-explain nito. Meron akong training sa YouTube. Hanapin nyo, how to get a client in 1 week. Kaya kasi talagang kumuha ng 1 client a week. Pag si coach yan ang i-challenge mo, kaya akong kumuha ng client, 1 client a day. Pero hindi ako ganun kagahaman na yung maraming clients. Pero yakang-yaka sa akin kumuha ng clients. Okay, next. Example to. Nag-post si Coach Ian na to sa mga business owners. Meron akong nilagay sa Google Doc na scenario. Etong taong to, sabi kong ganun, may 220 clicks dun sa ano niya, yung sa ads niya. Pero wala namang leads, wala namang bumili, wala namang nag-inquire. Sinabi ko, eto yung reason. Binasa nila sa Google Doc. Example lang yan ha. Ang dami kong nakuhang clients niyan. Another example, eto. Eto, hindi. Ayoko na mag-explain muna nito. Let me tell you more. May nag-post sa sa isang, dito Google Ads na group PH Business Network, PH. Ito yung comment, meron siyang problem. Alam mo yung comment ng mga tao, check lang natin PM mo. Hello po, sabi nung screenshot. DM mo ako yung ganun na case. Si Coach Ian anong sabi nila? Try me. Pa-PM po ako, sir. Ganyan naman talaga yung sagot yung mga hirap kumuha ng clients. Alam mo ginawa ni Coach Ian, ang haba ng sagot ko. Tingnan nyo, 17 ang nag-likes. Tapos, Ian, DM po ako. Eto, DM po ako. Nakikita nyo yan? Pwede po magpaturo. Nag-PM po ako. Sila ang nagre-reach out sa akin, mga boss. Nagigets nyo ba ang point? Nag-comment ako ng mahaba. Ang tingin nila kay Ian, expert ako. Nag-DM sila sa akin, mga 20 business owners yan sila. Binibilisan ko na lang ng konti yung technique Let me explain now. Let me explain. Para gets nyo. Merong customer. Hindi, example to. Bibigyan ko kayo totoong scenario to. Possible kasi itong mangyari. Ito yung scenario Sinabi niya, nag-post siya kunwari sa isang Google Ads group. Sabi niya, I have a problem. Sinabi niya, I have a problem. I have a problem. Sinabi niya yan Okay. Sinabi niya, I have a problem. Ngayon, ito nang magandang tanong. Sinabi niya yung problem. Ngayon, anong sagot ng ibang tao dyan ulit? Yung mga hirap humanap ng clients? Kunwari, pinost niya in details anong problem niya sa Google Ads. Ano yung iba yung gagawin? DM. Di ba? Puro, I have a solution, DM. Yung mga yan, alam kong walang clients yan. Hindi sila marunong. Ito ang mindset. Guys, makinig kayo Ito talaga yung totoong mindset. Yung person na yan na nagsabi ng problem niya, ito ang gagawin mo Kailangan talaga matindi ang mindset Imagine mo, ulitin ko. Imagine he sent you. Okay, nababasa nyo to? Ulitin ko, meron siyang problem. Ito gagawin mo. Imaginein mo na 30 minutes ago, nag-send siya sa'yo ng $5,000 sa PayPal. Kunwari, client mo siya. Ang tanong, isasolve mo yung problem niya o hindi? Isasolve, hindi. Kunwari, binayaran ka niya ng 5,000. Siyempre, isasolve mo, bayad ka Ganyan ang mindset pag magsosolve ka ng problem kung may nag-post sa isang community. Ang gagawin ni Coach Ian dyan, ipopost ko, sasabihin ko, bro, ito yung solution ng problem mo, ganito gawin mo. Step 1, step 2, ito gawin mo. Step 3, ganito, step 4. Alam mo, pag nabasa ng 10,000 na mga manager, yung mga business owners, yung post ni Ian, hulaan nyo guys, sino yung kukontakin niya? Ako. Sila? Yung mga 10,000 na yon, yung mga kayo nag-DM, ganyan, alam mo gagawin nila? Magtataka ka, babaha sa DM mo, may magtatanong, hey,
Magkano service mo? Ganon ang mga tanong nila sa'yo. Or, hey, yung ganon na case, ano pang ibang service na ino-offer mo? Bakit? Na-project mo na expert ka. Nagets nyo ba? Alam ko, nag-comment ako ng mahaba, nag-spend ako ng time, hahanapin ko yung solution niya, ng problem niya. Alam ko yon. Pero wala akong pake doon sa 90% na Google Ads Manager na walang client. I'm after for those 10% na eyeballs na mga business owner, ang sasabihin lang kagad nila, wala na, ito yung panalo, ito yung magaling. Kapag may problem siya sa Google Ads, ikaw ang una niyang kukontakin. Hindi yung mga yan na nag-post na ano, hindi yung mga nagsabi na yan. Wrong. Bold approach kasi deep ang alam. Wrong. We can do a challenge now. Bigyan mo ako ng niche na hindi ko alam. Bigyan mo ako ng niche na hindi ko alam. Papasok ako sa group. Pero pag ako nagsalita, pakikinig sila sa akin. Why? Kasi kaya kong i-project yung sarili ko as an expert. Kaya kong i-project ang sarili ko as an expert. Pag nagigets niyo lang talaga yung totoong mindset, kahit di ko nga alam yan, kaya kong sagutin yung tanong niya eh. Hahanapin ko sa ChatGPT or Gemini ang sagot. Iyan yung sagot. Coach, baguhan ako, hindi ko alam sagutin yung problem niya. Alam ko, pupunta ka sa ChatGPT or Gemini. Hahanapin mo yung sagot. Pagkatapos, wag mong i-copy paste. Bakit? Mukha kang robot. You sound like a robot. Dapat humanize. I-instruct ko si ChatGPT. Pwede mo ba tong ayusin yung sagot mo? Kailangan, you're just talking to a 7th grader level na comprehension. Sasabihin ko kay ChatGPT. Para kunwari parang bata lang. Kailangan you sound like a person. Hindi pwedeng mukha. Alam ko kagad, isang tingin ko lang sa post, ChatGPT to. Actually, hindi ako impressed sa'yo. Alam mo kung sino yung sincere na gustong isolve yung problem ng person. Lalo na kung Tagalog na group pa to, yung Pinoy na group. Magmi-mix ako, bro, ganito gawin mo. Or you can go here, ganyan. Tapos, kahit hindi, promise guys, pag alam nyo nga yung tamang mindset, alam nyo mong gagawin mo, you can get clients, you can get inquiries. You're gonna have to learn how to project yourself as an expert. Okay ba yon? Are you learning, guys? Kasi ganun talaga na part. By nature, ayaw, yun, by default, ayaw nila mag-hire ng hindi marunong. Guys, hindi kailangan sobrang galing mo. Kailangan lang, kunwari kailangan meron ka lang konting alam na mas angat ka dun sa person na yon, yung mag-hire sa'yo. Kung baga sa paligo, alam nilang mas lamang ka ng isang paligo sa kanila or dalawang paligo. Nagigets nyo? Parang ganun na dating. Kailangan mas lamang ka lang ng konti sa knowledge nila. That's the technique. Pero syempre, aralin mo nga yung craft mo. Andito naman ako magtuturo eh. Hindi, ayun sa mga talaga magpo-focus lang sa Google Ads. Doon sa cold email, bigyan ko kayo ng konti doon sa cold email na technique. Naalala nyo yung dito sa ano, kunwari ito okay na, meron nang papakita sa inyo ulit dito. Mabilis lang to. Yung sa cold email technique kasi, ayun, si Renante Cafe, nakabook yan ng appointment dahil lang sa cold email pang UK na client. Di ba bro, ano bukas with a client, ay mamaya ba, Monday o bukas pa pala, yung gano'n na case, gusto ni client, yun, UK yun, dahil lang sa email yun na strategy ni Coach Ian na tinuro. Tingnan nyo to uli home renovation in New York, o kahit Detroit pa yan, o example to, let me show you. Isa pa tong technique guys sa cold email ko to na technique na tinuro sa mga students ko. Ba't nakabook sila? Tingnan nyo to Clear all. Okay. Nakikita nyo to? New homes in Detroit, Michigan. Father and son construction remodeling. Sa Detroit, Michigan yan Tanong, nasan ka? Nasan si Coach Ian? Nasa Philippines. Bakit lumabas yung ads nila sa Philippines? Ulitin ko nasa Pilipinas si Ian. Nag-type ako ng home contractors Detroit, Michigan. Wrong targeting ang tawag doon. Ayan pa lang, mali na yung gumawa niyang account na yan, nag-set up ng Google Ads, wrong na sila. Sasabihin ko sa email, boss, yung ads mo nasa ibang bansa. Nagigets? Hindi. Binibigyan ko lang kayo ng gist. Kakabahan yan sila pag lumalabas yung ads nila sa ibang bansa. Bakit? Ibig sabihin, maraming irrelevant clicks, maraming tapo na click. Ito ang matindi. Baka ma-surprise kayo. Tingnan nyo to. May tatype ako accident lawyers in California. Nakikita nyo to? Accident lawyers in California. Are you seeing this? Tanong. Ito na maganda. Tanong. Magkano kaya ang binabayaran nila cost per click? Kunwari, pinindot ko to ngayon. Pinindot ko to. Magkano yung mata-charge sa kanila? Can you answer me? $10 or $20 per click. Wrong. Diretso na si Coach Ian naghahabol ako ng oras. Macha-charge sila ng $300, $500 per click. Pag pinindot ko to ngayon, macha-charge sila ng $300 or $500. Wala namang intention si Coach Ian na tumawag sa kanila.
Pag sinabi ko yan sa kanila, patay sila. Galit yan sila. Kumbaga, bakit mali ang pagkakaset up ng account ko? Nagigets nyo guys? Hindi. Ay, walang ya. I-hire nila si Ian yan. Alam mo bakit? Ako lang nakaspot ng problem nila. Yung gumawa ng ads nila, ang mali dyan. Nagigets nyo? Isa lang yan sa technique ni Coach Ian na tinuturo sa mga students ha. Kasi mali ang setup eh. Correct, hindi basta mali yung location targeting nila. Hindi nila alam paano mag-set up. Expensive pa naman to na niche. Ibig sabihin, isang mali lang nito ay wala na, patay na. Lugi na sila dun. Tama ba, mga boss? Hindi ko na i-discuss yan siya na part. Panoorin niyo yung part 2 video ko nito na 3 hours sa YouTube. Ha? Okay ba yan sa inyo? Kasi mahaba na yung oras natin. Pero andun yan yung explanation. Libre din na training yan ni Coach Ian. Are you learning, guys? Example lang yan ha. Tapos iba pa yung maghahanap ng client sa ano LinkedIn, sa OLJ. May mga diskarte po lahat na tinuturo si Coach Ian sa mga students. Oo, syempre doon na yung detalye binibigay ko sa mga students. Kasi nga gusto ko sila magkaroon ng gig. Okay ba yan sa inyo mga boss? Okay, so I'm gonna end this one now. Hindi kasi tatapusin ko na yung training na to na part. So let's go here.